Ikod natin ang ating mga ulo. Dear God, Minamahal na we are Diyos, happy this afternoon masaya for kami this ngayong privilege hapon that we have sa of pribilehiyo assembling na meron ourselves kami together na once mga more. katipon ng sama-sama minsan pa. You At tanging alone, Ikaw, Lord, Panginoon, knows how ang our nakakaalam hearts yearn kung for this gaanong hour, hinangad ng aming when mga we could puso ang oras stand na ito, before kung kailan thy makatatayo kaming people muli again rito here sa and harapan ng bring iyong this mga tao at message ihatid that ang we mensaheng so ito na nadarama vitally naming feel napakahalaga that it's na ito'y so urgent kailangan in sa this panahong hour. ito. Iyong Thou inilaan hast sa allotted amin us ang these ilang mga few araw na ito days ngayon now, and at we dalangin pray, dear namin, God, minamahal that na your Diyos, na hand of sumaamin nawa mercy ang will iyong be kamay upon ng us to awa guide us upang and direct patnubayan us. kami at pangunahan kami. Give At us ibigay those mo po things sa which we have amin ang need mga of, bagay na Lord, kailangan for our namin, hearts Panginoon, yearn to sapagkat know you nananabik better. ang aming mga puso na higit ka pa naming makilala. We see the Nakikita great namin ang harvest malawak field na white bukirin ng mga ripe. ani na mumuti na, hinog na. Know the At grain nalalaman is namin ready now na for handa the na great ngayon ang threshing butil para time. sa dakilang panahon ng paggigiik. Dear God, Minamahal we na pray Diyos, that you'll dalangin open back namin the na iyong shucks from pabukahin around ang us. mga balat ng butil sa palibot namin. Let us lay Hayaan in the kaming presence of mabilad the sa Son presensya now ng these anak next few ngayon days and sa mga ripen susunod to na the ilang kingdom araw of na God. ito at nang mahinog tungo sa kaharian ng Diyos. Bless every Pagpalain mo song po ang bawat that'll awit be na sang. aawitin. Bless every Pagpalain ang prayer. bawat Answer panalangin every at one tugunin that'll ang be bawat prayed, isa na may Lord. pananalangin, Panginoon. Save Iligtas all mo the po ang lost. lahat ng nangaliligaw. Call back to the Tawagin house of pabalik the sa living tahanan God ng and of buhay na fellowship Diyos those at who sa have wandered pakikisama, away. yaong mga nangalayo. We pray, Dalangin God, po that you'll namin, heal every Diyos, sick na person iyong that comes pagalingin ang under bawat our taong roof. may karamdaman na pumaparito sa silong ng aming bubong. Grant it, Ipagkaloob Lord. mo ito, Panginoon. May there Naway not be a wala na ni feeble isang person taong among mahina us sa at aming the end of kalagitnaan these sa meetings. pagtatapos ng mga pagtitipon na ito. At Dear God, minamahal that na for Diyos, ourselves, gayon din para we sa aming who mga sarili, claim kami in na this mga hour to nagpapahayag be sa the panahong church, ito bilang the siyang called out, iglesia, ang mga tinawag palabas. those Yaong mga around nasa the buong world mundo who has na come from nangagsilabas out of mula sa Babylon Babylonia to at be upang maging partakers mga of this kabahagi wonderful nitong fellowship in this kamanghamanghang last day. pagsasama-sama sa huling panahong ito. We pray, Dalangin God, namin, that you'll bless Diyos, our na hearts in iyong such a way. pagpalain ang aming mga puso ng gayon na lamang. We're Kami truly totoong nagugutom, hungry, Lord, Panginoon, and emptied at out nangaalis ng from lahat all ang the mga things bagay of the ng world that we sanlibutan know of. na nalalaman namin. Lord, we've laid Panginoon, aside every weight isinantabi na namin that so ang easily bawat beset pasan us. na Now let pumipigil us sa run amin with this at race ngayon with hayaang patience takbuhin that's set namin ang before us. takbuhing ito ng may pagtitiis na inilagay sa aming harapan. Grant it, Ipagkaloob mo Father, po ito, Ama, and may at we nawa be fuller, kami ay stronger, maging better lalong Christians at puspos, the end mas of this malakas, service mas mabuting than we mga were Kristiyano when we sa entered. pagtatapos ng gawaing ito kaysa nang kami ay nagsipasok. May God Mapasa get Diyos all the nawa ang glory, lahat for ng we ask it in kaluwalhatian Jesus' name. sapagkat hinihiling namin Amen. ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa palagay ko'y I isa think itong this is a dakilang grand privilege pribilehiyo tonight ngayong that I've gabi waited on for na hinintay ko some ng time. ilang panahon. The other day I Sinasabi told my ko wife, nung I isang said, I araw get sa so aking nervous asawa, waiting sabi to ko, get to the ako'y tabernacle. ninenervyos. Naghihintay na makaparoon sa tabernakulo. Ako'y sadyang may I iba have pa other akong mga friends, of kaibigan, course, siyempre, to do around meron the ngang world, talaga but sa there's buong something mundo, other about this pero may iba pang tabernacle here. bagay tungkol sa tabernakulong ito rito. I was tucked Ako out ay of this hinango dust mula sa around here alabok when na ito God sa gave me dako life rito here on earth, nang and I bigyan ako guess ng Diyos if he ng buhay tarries, I'll dito be sa buried ibabaw here ng somewhere. lupa. At sa palagay ko, kung magtatagal pa siya, ako'y ililibing rito sa kung saan. Pagparito niya, masusupungan niya ako rito sa kung saan. Ngunit para bang may isang bagay, kapag naiisip ko na ang Jeffersonville, noong isang araw ay labis akong nalungkot. Sinabi ko sa aking asawa, sabi ko, nasasabik na akong makauwi at hindi ko alam kung ano ang kinasasabikan ko na makauwi na. Maliban na iyon ay ang mga taong nananalangin para sa akin. Sabi ko, bueno, ako'y ang tanging nalalaman kong gawin ay ang bumalik at magkaroon ng ilang mga araw ng pagtitipon. Tingnan kung hindi tayo makasumpong ng isang bagay mula sa Panginoon. Marahil ay may gusto siyang ipaalam sa atin. At ang dakila na mahalagang paksa na mayroon tayo sa ating harapan ngayon ay ang pag-aasawa at diborsyo. At kung may katanungan, tiyak na may kasagutan. Hindi magkakatanong maliban na may sagot. Maging anuman iyon, tiyak na may kasagutan. Kung loloobin ng Panginoon, gusto kong subuking mangusap tungkol diyan sa linggo ng umaga. At pagkatapos bukas ng gabi, sa palagay ko'y paroroon kami dito sa may, ano nang tawag sa eskwelahang yun? Parkview Auditorium. Ng ano, Ginoo? Parkview Junior High. Ilan ang nakakaalam kung nasaan iyon? Bueno, sa palagay ko'y maglalagay sila ng mga karatula, di ba, kapatid na Neville? Maging, dito lang yun, mga 3 ng 4 na hati ng 1 milya. At mayroon doong karatula. Lumiko kayo mula sa may kalsada.
maganda iyon na mataas na gusali. May mga pwesto iyon na pwede mong pagpatungan ng iyong braso at para makapagsulat ka ng gusto mong isulat at mga gayong bagay. At natitiyak kong mas matutuwa pa kayo lalo kaysa sa kayo'y medyo mangawit sa mga pagtitipon dito sa tabernakulo. May maluwang na lugar doon, maluwang na lugar ng paradahan. Ngayon, sa palagay ko'y meron silang kaunting alituntunin na kinailangan naming ipangakong susundin. Yun ay nahuwag pumunta roon sa lugar hanggang sa mga alas 6:30. At anong oras? Sa palagay ko'y magiging magandang ideya para sa atin na pumaroon ng alas 6:30. Ngayon, may iba pa silang auditorium dito sa bayan na makakaupo ang 6,000. Kung talagang pagbubutihin natin sa isang ito, maaaring paghintulutan nila tayo na magamit yung isa pa sa ibang pagkakataon para sa isang malakihang pagtitipon. Baka mga nitong tag-araw pagbalik ko mula sa ibayong dagat. At kaya sa palagay ko'y mapapaupo natin hanggang ilan ba ang mapapaupo natin doon? 4,000. Kaya nakita nyo, magkakaroon tayo ng maluwang na lugar, hindi na mag-uunahan. At kaya pumunta kayo ng alas 6:30. At sa gayon, makakapasok ang lahat sa tamang oras, sabay-sabay lahat. At natitiyak kung kayo'y magkakaroon kayo ng magandang pwesto. At pataas yung gaya nito. At isang lugar dito na makakapagsulat kayo at makakapagtala at iba pa. At magsisimula yon kung loloobin ng Panginoon. Sa palagay ko ngayon sa gabing ito bilang isang Miyerkules ng gabing gawaing pagtitipon para sa pananalangin, meron tayong halos mapuno na ang lugar. Kaya sa palagay ko siguro'y mas mabuting magsimula na tayo bukas ng gabi. Inupahan natin iyon sa pag-asa lang na baka kung susobra tayo sa dami rito, ay maaari tayong pumunta roon. Ngunit sa palagay ko, yun ay mas makabubuting pumaroon na. Di ba sa palagay mo, kapatid na Neville, na pumaroon na bukas ng gabi? At ilan ba sa inyo ang sa palagay nyo magiging magandang ideya yun? At sa gayon ay magkakaroon kayo ng maluwang na lugar. Yun ay inupahan na yun. Binayaran na iyon ng ilang kapatiran dito sa iglesia. Nagkakahalaga lamang iyon sa atin ng $50 bawat gabi. Na napaka, sana may ganyan din ako sa lahat ng dako na makakapagpaupo ng ganoon karami sa halagang $50 bawat gabi. Isang bagong gusali, magandang entablado. At ngunit tayo ay, siyempre pa, maglilikom tayo ng mga offering sa palagay ko. At ayaw natin na ang mga kalalakihang iyon lang ang magbayad para doon mismo. Babayaran sila. Ngunit kapag nalikom na natin ang para sa ating mga gastusin at gayong mga bagay, bueno, kung gayon, siyempre, ihinto na tayo sa pagkuha ng mga offering. Hindi tayo, kung may mga baguhan na kasama natin, ginawa naming patakaran yun na huwag humingi, mamalimos, sa pilitang magpaambag ng pera sa mga tao. Ipinapasa natin ang lalagyan ng koleksyon na iyon lamang ay isang panrelihiyong gawain. Sinubukan ko na iyon ng maraming beses na nihuwag ipasa ang lalagyan ng koleksyon man lang. Subalit hindi iyon umubra, kita nyo? Dahil ang pagbibigay ay bahagi ng ating relihiyon. Bahagi iyon ng ating tungkulin. Kahit na 10 centimos lang yun, o maging anuman yun, o 1 sentimo, yun ay pawang. Kaya matatandaan ninyo, nakita ni Jesus ang isang babaeng balo na nagdaraan isang araw kung saan naguhulog ang mga taong mayayaman ng kanilang yaman sa sisidlang yaman. At dumani itong babaeng balo, marahil may dalang ilang maliliit na gutom na mga bata na naglalakad kasama niya. At ibinigay ang lahat ng meron siya, 3 sentimos. At sinabi ni Jesus, sino ang nagbigay ng higit na marami? Ngayon, kung nakatayo lang ako roon, sinabi ko sana, huwag mong gawin yan, kapatid. Kami, tingnan mo, marami kaming pera. Ngunit hindi niya siya pinigilan, kita nyo? Siya, nalalaman niya na mayroon siyang inilaan para sa kanya na higit na dakilang bagay sa hinaharap. Kaya kita nyo, ganon pa man, mayroon na siyang isang tahanan sa kalwalhatian na pupuntahan niya. At hindi niya siya pinigilan. Hinayaan niya siyang ihulog ang kanyang 3 sentimos dahil sadyang gusto niyang gawin yon. At tiyak na ginusto niyang gawin yon. May mga anak at isa ng balo at may 3 sentimos na lang na ikabubuhay. Siya, tiyak na ginusto niyang gawin yon. Kaya nakita ninyo, kapag gusto ng mga tao na magbigay, kailangan ninyo silang bigyan ng pagkakataon na gawin ang gayon. Subalit sa palagay ko sa mga tumatayong ito at mga tao na nagsasabing, sino ang magbibigay ng $50? Sino ang magbibigay ng $20? Sa palagay ko ay inahamak naman yan ang inyong pag-iisip. Sa palagay ko ay alam na ng mga tao na kinakailangang gumastos para mapatakbo ang isang pagtitipon. At hindi ko sila kailanman pahihintulutan na gawin yon. Silang mga tagapamahala. Sabi ko, kapag kailangan nyo nang gawin yun,
Kung gayo'y panahon na para bumalik ako sa tabernakulo. Nang sa gayon, hindi na natin kailangang gawin ang ganoon. Ngunit sa palagay ko'y kailangan nating ipasa ang lalagyan ng offering para maisagawa ito na isang kumpletong gawaing panrelihiyon. At kaya magpapaikot marahil sila ng isang munting lalagyan ng offering bawat gabi. May isasabihin katulad ng, bueno, kukuha na po tayo ng kaloob ngayon at ipapasa nila ang lalagyan ng offering at yun na. Tapos na iyon pagkatapos. At bawat gabi, kung loloobin ng Panginoon, sa palagay ko'y inilagay ng Panginoon sa puso ko ang isang napakalinaw na mensahe para sa iglesia. Ako'y nasa pananalangin ng ilang araw na, at hindi na ako dadako roon dahil sa naganap ang isang dakilang di pangkaraniwang pangyayari noong isang araw na totoong kamangha-mangha at nasasabik na akong sabihin sa inyo ang tungkol dito. At ngayon, ang pangunahing paksa sa palagay ko na karamihan sa kanila, sabi ni Billy, ay inihiling ay tungkol sa pag-aasawa at diborsyo, na ito ay isang mahalagang paksa at ako, hindi ko alam kung papaano iyon tatalakayin. At pumunta ako upang ipanalangin ang tungkol dito at kinatagpo ako ng Panginoon. At alam kong ako, sa pamamagitan ng hindi ko taglay iyon, ngunit ibinigay na iyon sa akin ng Diyos. Nasa akin na ito ngayon. Ibinigay na sa akin ng Diyos ang tamang kasagutan. Kita nyo? At ako, nalalaman ko na iyon ay totoo. At kaya, hindi ko pa lamang ganap na alam marahil sa linggo, ay baka hilingin ko sa mga kapatid nating babae na ipagpaliban na lang ang pagtitipong iyon, sila mismo. Ngunit ako, hindi ko alam. Depende ito sa kung nais ng mga babaeng may asawa na dumalong kasama ng kani-kanilang asawa. May ilang talagang mahalagang bagay na kailangang sabihin ang katotohanan tungkol doon at kung papaano. At kaya gusto nating lubos na ilahad ito mula sa ganito ang sabi ng Panginoon. Kung gayo'y mauunawaan nyo na ito pagkatapos. Malalaman nyo na pagkatapos kung ano ang katotohanan. At nagtitiwala ako sa Kanya na gawin yun. At ngayon, naroon ako sa restaurant noong isang araw kumakain at si Jerry at lahat sila ay nahanap kayong lahat. Sinabi nila, sabi, bueno, kami, ang ilan, isa sa mga kalalakihan na naroon, ay nagsabi, sabi ng lalaking ito, magiging napakaganda ang kalalabasan nito para sa akin sa linggong ito. Sabi, mayroon silang nitong susunod na 2 linggo. Sabi, mayroon silang isang pagtitipon dito ng basketball o kung anong iba pa. Sabi, pagkatapos sabi, naroon si Branham. Magdaraos siya ng isang pagtitipon. Sabi niya, magpapakain ako ng napakaraming tao. Doon sa Ranch House, isa sa mga lugar na iyon doon. At sila ay talagang napakabait. At nalulugod ako sa inyong lahat sapagkat talagang ipinagmalaki nila kayo at nagsabi ng magagandang bagay tungkol sa inyo. Sinalubong ako ng manager doon sa Ranch House noong isang umaga. Dumating ako ng mga 2:30 galing ng Arizona. At sabi niya, aba, kapatid na Branham, sabi, narinig kong magkakaroon ka raw ng isa pang pagtitipon. Sabi, kumuha ako ng iba pang makakatulong, sabi niya. At sabi, at gusto kong sabihin ang isang bagay na yung mga taong nanggagaling doon, sabi, sila'y talagang mababait na mga tao. Ngayon, talagang nasiyahan ako roon sa inyo, kita nyo? Dahil kung tutuusin naman, para bang pakiramdam ko'y mga kids ko na rin kayo, at ako, mga anak pala. At kaya ako, ang kid kasi ay tumutukoy sa isang kambing. At hindi naman kayo kambing. Kayo'y mga kordero ko. Paano nagkaganoon? Kayo'y mga kordero ng Panginoon na pinahintulutan niyang pakanin ko. At nagtitiwala ako na ito'y magiging naipahintulot niya na gawin ko yun. Nagpapatuloy na tayo sa daan. At tungkol dito sa pag-aasawa at diborsyo, ninais ko nang mangusap tungkol dito mula pa noong panahon ng 7 selyo. Alam niyo na, lahat ng mga hiwaga ay inaasahang may papahayag sa mga iyon sa pagbubukas ng 7 selyo na iyon. Lahat ng mga hiwaga ng Biblia. At iniisip ko ngayon, dahil medyo tumatanda na, sa palagay ko naisip ko na mas mabuting mailagay ko man lang ito sa tape. Maging kung anuman ang mangyari sa akin, kung gayon, makapag-iisip-isip ang iglesia, ano kaya ang nasa isip niya? Ano kaya ang sasabihin niya? At lahat ng mga paksa na tila ba napakahirap sa palagay ko, sa tulong ng Panginoon, sisikapin kong ihatid ang mga yun sa inyo. At pagkatapos kung may mangyari man, at kung mangyaring pumanaw ako bago pa man siya dumating, kayo, nasa inyo na ito sa record kung gayon. Sa palagay ko'y may ilang mga bagong aklat tayong inilabas. Nakikita ko si kapatid na babaeng Vale. Hindi ko alam kung naririto ang doktor o wala. Naririto ba siya, kapatid na babaeng Vale? Nasa pagtitipon siya marahil. Hindi ko siya nakikita. Ngunit, oo, naroon sa likuran. At si kapatid na Vale ay sumulat ng isang aklat at
Akala ko, sa palagay ko, ang sabi nila ngayon, 2. Kapatid na Vale, tama ba iyon? Meron kang 2 rito ngayon? 2 aklat. Ngayon, hindi ko alam. Ako, sa pagkakaunawa ko, na mabibigyan ng tig-isang kopya ang bawat tao. Kaya ako, kung kayo, ganoon ang pagkakaunawa ko, maaaring mali ako roon. At saka, ang 7 kapanahunan ng iglesia ay natapos na. Tama ba yon, kapatid na Vale? At nakalimbag na ngayon. At alam kong gusto ninyong makakuha ng mga iyon, dahil sinasagot ng mga iyon ang napakaraming mga katanungan na nasa inyong mga puso. At saka pagkatapos noon, bueno, sisikapin nating mabuksan na ang 7 selyo, alam nyo na, may saklat, upang mabasa ng bawat isa sa anyo na kanilang na gusto nila na maunawaan at mapag-aaralan iyon. Sa palagay ko, kapag ito'y naisulat na, kung ito, una, hinango natin ito mula sa tape sa pagkakasulat niyon o pagkakabigkas. Alam nyo, ang makapangaral ka ng isang sermon ay isang bagay, at saka ang sumulat ng isang aklat ay iba naman. Kita nyo, gaya ng mangyari na matalakay ko ang isang paksa. Halimbawa, sasabihin ko sa inyo, na maunawaan ninyo, sasabihin ko, ngayon, ang binhi ng serpiente, kita nyo? Bueno, ngayon, ang mambabasa ng aklat na iyon, kung inalis ninyo iyon, ay mag-iisip, ano kaya ang binhi ng serpiente, kita nyo? At hindi nila malalaman. Kung nagkataong napunta iyon sa isang lugar na tulad ng Princeton o sa kung saan, at kanilang akalain nila na tayo ay mga taong hindi nakakaintindi. Kaya kinuha ko si kapatid na Vale para medyo tulungan ako rito at panatilihin ang hanay ng iisang kaisipan at lagyan ito ng gramatika. At natitiyak ko na ang aking gramatika ay kanilang yun ay magiging hiwaga sa kanila, tiyak na tiyak. Kaya ang totoong mahusay diyan si kapatid na Vale, kaya siya gaya ng isang at sa kaparian, sa palagay ko, ang naturang minamahal nating kapatid ay nakakuha marahil ng karagdagan pang inspirasyon kahit papaano. At sinabi niya na susulat siya ng ilan pang sarili niyang mga aklat mula sa mga iyon, ganoon. At kaya sumulat siya ng isa na tinatawag na, sa palagay ko, ang propeta ng ika-20 siglo, at ang isa pa'y Iglesyang Laodicea, sa palagay ko, o parang ganoon. At sinabi sa akin ni Billy na ngayong gabi, na palagay ko ilang libo sa mga iyon ang dumating ngayon, may nagdala sa mga iyon mula sa Texas. At kaya, ang mga iyon, darating ang mga iyon dito. At ipapaalam nila iyon sa palagay ko kung ano man ang mga iyon. Sa palagay ko may nagbayad na para sa mga iyon, hindi ko tiyak. At kung ganoon nga, ipamimigay ang mga iyon sa inyo, nakita nyo din naman, nang walang bayad. At umaasa kami na masisiyahan kayo rito. At kung masiyahan nga kayo, kamayan ninyo si kapatid na Vale roon sa likuran at sabihin sa kanya kung gaano ninyong pinasasalamatan yun. Hindi ko pa nabasa yun ako mismo. Kung babasahin ko ang mga iyon, baka baguhin ko ang isipan ko tungkol dyan. Kaya sisikapin kong basahin ang mga iyon sa linggong ito habang may pagkakataon pa ako kung magagawa ko. Yamang Miyerkules ng gabi ngayon, ang ating pagtitipon ay opisyal na magsisimula bukas ng gabi. Ngunit naisip ko, yamang naririto ako kasama nyo, ako, sadyang hindi ko magawang manatili roon sa bahay at nalalaman na kayong lahat ay naririto. Ako, tulad lamang ng, alam nyo na, katulad ng dumating ng ilan sa inyong mga kamag-anak, alam nyo na, at nagtungo kayo sa dulo ng kalsada para salubungin sila, alam nyo na. At ako, naisip ko na sadyang pupunta ako rito at malugod kayong tanggapin sa Jeffersonville. At kaya nitong huling linggo, ako ay halos, hindi, pagpaumanhin nyo, mga 3 linggo na ang nakakaraan nang umuwi ako. Nasa labas ako na nagsisikap na naparoon sa ilang mga pagtitipon sa buong Arizona roon at bumalik ako upang sikaping magpahinga. At naglakbay ako sa pangangaso at ako, nakuha ko ang pinakamalaking naitalang leon sa estado ng Arizona. Hinabol ko siya sa buong 20 milya ng kakahuyan para mahuli siya. Ngunit din man ang isipin, bagaman na hindi ko kailanman naisip nang ako ay bata pa, para ipakita lamang kung papaano nangyayari ang mga bagay na ito. Isang munting lugar na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon doon, sa mga buwan na kami ay naroon, at paaralan para sa mga bata. Ako ay malit na bata noon. Sa palagay ko'y naririto si Jimmy Paul ngayong gabi, marahil ay naririto ang kanyang tatay, ang matandang Jim. Magkasama kaming pumapasok noon sa eskwelahan. At naaalala ko pa na nakaupo roon, na isang munting nanlilimahid na bata at mga sapatos, nakasuot ng makapal na telang sapatos na nakalabas na ang mga daliri ng paa sa mga yun. Hihiram ng isang pirasong papel sa isa at isang lapis naman sa iba. Dati akong sumusulat ng tula. At si Ginang Woods rito ay ipinabigkas iyon sa akin kaninang hapon sa tape tungkol sa aking lumang Ford, alam niyo na, at yun ay maganda ang isang iyon. Ngayon, sabi niya, aba, dapat mong ipadala yan kay Ginoong Ford. Sabi ko, may napakalaking katotohanan sa palagay ko. Tungkol sa isang kumakalantog sa harapan at isang lumalangit-ngit sa likuran at isang palaisipang inchik bilang kambyo. Ngunit ako, ito ay isang... Ngunit lagi kong sinasabi,
Ang tanging bagay na kailangan ko lang gawin ay magbilang ng 4 na gulong at ugayin ito ng husto para mapaandar ito at pagkatapos ay sumakay na rito. Sabi ko, maganda kapag paakyat na ako sa isang burol gamit ito. Bibiyahe lamang ng napakabagal, sinasabing, sa palagay ko, kaya ko, sa palagay ko, kaya ko, sa palagay ko, kaya ko. Pagkatapos ay magsisimula sa kabilang panig naman na sinasabing, akala ko, kaya ko, akala ko, kaya ko. Ganoon natin inaakyat ang burol na ito, katulad ng Pilgrim's Progress. Kaya tayo, may isinulat akong isang maikling tula na parang ganito. At sabi, ngayon, isipin na lang, mga 12 taong gulang lamang ako noon. At nakatayo ako roon sa itaas nung isang araw, nakatingin sa tabi-tabing mga bangin na iyon. At iniisip, malalagay ang leon na iyon dito mismo sa pribadong silid na ito, na nakatanaw sa bintana, sa isang bintanang salamin. Iniisip ko noon ang isang maikling tula. Bumalik ako at inalala iyon. Ganoon. Isipin lamang kung paanong ang Diyos. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nasa lahat ng inspirasyon? Kailangang sumulat ang Diyos ng awitin. Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay nasa mga awitin? Sinabi iyon ni Jesus. Tinukoy niya si David. Hindi ba ninyo nalalaman kung ano ang sinabi ni David sa mga awit? Alam nyo, hindi ba? Tingnan ninyo ang mismong pagpapako sa krus. Inawit ni David yun. Doon sa ika-22 ng awit, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Lahat ng aking mga buto, tinititigan nila ako. Tinusok nila ang aking mga kamay at aking mga paa. Alam nyo, at yun ay isang awit. Ang mga awit ay awitin. At sa tula na ito, masdan lamang kung papaano ito nagkatotoo. Nakaupo roon na isang munting bata na gamit ang hiram na piraso ng papel. Sinabi ko, ako'y nangungulilang labis sa malayong timog kanluran, kung saan ang mga anino'y bumababang kay lalim doon sa tuktok ng bundok. Nakikita ko ang isang nakaabang na kayote sa buong palibot ng lilang hamog. Narinig ko ang isang lobo na sumisigaw, kung saan nanginginain ang mga longhorn. At sa isang dako sa itaas ng isang tabi-tabing mga bangin, ay narinig kong umuungal ang isang leon. Doon sa malayong kabundukan ng Catalina sa hangganan ng Arizona. Pagkalipas ng 40 taon, naroon ako mismo sa tabi-tabing mga bangin na iyon na nakatitig sa akin ang leon na iyon. Oh Diyos, may isang lupain sa kabila ng ilog sa kung saan mga kaibigan. Ito ay sadyang tiyak na naroon yun. Kita nyo, mayroong napakaraming pangungusap tungkol dito. Ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi mga kathang-isip lang. Ang mga ito ay totoo. Ang mga ito ay mga katotohanan. Labis akong natutuwa na maparito ngayong gabi, na makasama ang mga taong ito na inaasahan kong makakasama kong maninirahan doon magpakailanman, kung saan hindi na magkakaroon pa ng karamdaman o kamatayan o mga paghihiwalay, at ang paglalakbay ay magiging wala ng anuman sa atin sa panahon na iyon. Ngayon, sa palagay ko'y walang pagtitipon na kumpleto nang hindi binabasa ang salita at magkaroon ng kaunting, kapatid na Neville, basta na lang akong pumarito. Sinabi ni Billy na gusto mo raw na mangusap ako. Tama ba, kapatid na Neville? Maaaring meron akong masyadong binabaliwala na lang. Ngunit ako, napakaganda ng pakiramdam ko tungkol dito. Kaya ngayon, kayo na may mga awitin at gayong mga bagay, makipagkita kayo kay kapatid na Neville kapag aawit kayo. At pagkatapos gawin lang yun doon. At magkaroon lamang ng mga kalahating oras na panimula at dumako na tayo mismo dito sa mga totoong malalalim na mensaheng ito at tingnan natin kung ano ang makikita natin na gagawin ng Panginoon. At sadyang nagtitiwala naniniwala ako na taglay natin ang katotohanan. Tiyak ako roon. Naniniwala ako na ang trigo ay ganap na humihiwalay na ang balat nito mula rito. Alam nyo, at kita nyo, maaaring magbigay ako ng kaunting pambunga tungkol diyan bukas ng gabi, kita nyo, kung paano umihiwalay na ang balat sa trigo. Ngunit kinakailangang maibilad ang trigo sa presensya ng anak upang mahinog. At iyon ang ipinaparito natin, kaibigan. Ang manatili sa presensya ng anak hanggang sa ang munting grupo natin ng mga tao rito, hanggang sa mahinog ito ng husto kay Kristo, na ito'y maging tinapay na sa kanyang hapag. Yan ang gusto kong magawa nito. At ngayon, bago tayo dumako sa salita, pagkatapos ng pagbigkas ng mga tula at iba pa, manalangin tayong muli. Pagkatapos ay kukuha na tayo ng isang teksto. Minamahal naming Jesus,
Tulungan mo po kami sa gabing ito ngayon, sa kaunting mga salitang ito habang naghihintay kami sa iyo. At dalangin namin na ang iyong biyaya at habag ay mapasa amin, Panginoon. At palambutin mo po ang aming mga puso. Alisin ang lahat ng mga balat, ang mga tinik, ang mga dawag. Hayang ang pinagpalang sinag ng araw ng Diyos ay tumama sa salita, Panginoon. At magkaroon nawa kami ng napakadakilang pagtitipon hanggang sa wala ng isamang taong hindi ligtas sa aming kalagitnaan, na ang lahat ng mga anak ay mapasakaharian ng Diyos. Yaong mga hindi pataglay ang bautismo ng Espiritu, matanggap nawa nila ito, Ama. Nawa ang lahat ng dakilang mga hiwaga na dapat naming malaman sa kapanahonang ito, Panginoon, ay mahayag sa amin. At makita namin ang kaliwanagan ng Diyos upang malaman namin kung papaano namin iaayos ang aming mga sarili at ikikilos. Na itinutuwid ang aming mga sarili at isinasailalim sa disiplina ang mga bahagi ng aming katawan tungo sa salita, upang malaman namin kung papaano ang mamuhay sa kasalukuyang panahong ito sa pagparito ng Panginoong Yesus. Sa pagbasa ko sa iyong salita ngayong gabi, Panginoon, maaaring magawa ko sa pamamagitan ng kaunting edukasyon na mabasa sa ilaan nitong mga salita at maaaring mamali ng pagbigkas sa iba. Ngunit, Panginoong Diyos, Ikaw lamang ang makakahano sa nilalaman mula roon. Ikaw lamang ang nag-iisa na makagagawa niyon. Walang paraan para magawa iyon kailanman ng isang tao. Nakasalalay po iyon sa iyong mga kamay, Panginoon. Kaya ibigay mo po sa amin bawat gabi ang mga bagay na iyon na natatago sa iyong salita, upang kami ay maging mas mabuting mga Kristiyano at mamuhay ng ayon sa panahon na aming kinabubuhayan bilang mga halimbawa ng Kristyanismo. Hinihiling namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ngayon, marami sa inyo sa inyong mga Biblia, gusto kong dumako kayo sa aklat ni Jonas. Ito'y lagi tayong nangungusap ng labis tungkol kay Jonas bilang isang tumalikod at lahat na. Noon pa may ipinagtatanggol ko na si Jonas. Hindi ako naniniwala na tumalikod si Jonas. Hindi ako naniniwala roon. Naniniwala ako na yun lamang ay ginagamit lang natin yun kuminsan, halimbawa, siya isang Jonas. Ngunit kung ating ipinangusap ko na ang tungkol dito sa ibang paraan, sa pagsasalaysay kung papaanong naisip ko si Jonas kung anong nangyari. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amitay na nagsasabi, "Bumangon ka at pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon, at siya ay lumusong sa Jope. At nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy nagbayad siya ng upa ni Yaon, at siya ay lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Hindi ba't iyan ay isang malungkot na wakas? Isang taong tumatakas mula sa harapan ng Panginoon. At iyon ang aking paksa. Ngayon, unay gusto nating pag-isipan nito. Si Jonas ay ang dahilan, ang pangunahing dahilan, kaya naniniwala ako na ginawa niya itong napakalaking bagay rito ay dahil sa si Jonas ay isang Hudyo, at hiniling sa kanya na pumaroon sa isang syudad na hentil para humiyaw laban dito. Iniisip na hindi siya tatanggapin. Dahil iisipin ng mga hentil, ano bang kinalaman ng Hudyong ito sa atin? Ngunit nakita nyo, ang isa pang bagay, nagbibigay ito sa atin ng isang dakilang bagay rito upang makita na ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng Hudyo, kundi Diyos din naman siya ng hentil. Siya ay Diyos ng lahat ng mga tao. Pinili lamang niya ang mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay tinawag na piniling bayan ng Diyos. Pinili sila para sa isang tiyak na layunin. At ang layunin na iyon ay upang ibigay sa kanila ang kautusan, at hindi nila magawang tuparin iyon. At ipinakita lamang niya sa pamamagitan ng bayang iyon na hindi maaaring magawa na sundin ang kautusan, at na siya ay isang Diyos ng katuwiran. At nangangailangan ng katuwiran ang kautusan, subalit walang biyaya sa kautusan para maglabas sa isang tao. Walang kaparusahang binayaran ng kautusan, kundi kinailangan ang biyaya upang bayaran ang kaparusahan, o kung saan tayo isinailalim ng kautusan. At si Jonas dito ay tinawag bilang ganito
na isa sa mga mas mababa na propeta sa Biblia upang pumunta sa siyudad na ito. At dito ay makakasumpong tayo ng isang halimbawa ng lahat sa atin. Bawat isa sa atin, lagi tayong may tinatakasan. Tumatakas tayo sa gulo, tumatakas tayo sa mga pananagutan. Tayo, malamang na ganoon ang gawin natin lahat. Tayo ay mga mas malamang na takbuhan natin iyon kaysa sa manindigan tayo at harapin iyon. Kita nyo? Tayo lamang ating nasusumpungan natin ng ating mga sarili na tumatakas. Kung minsay nasusumpungan natin ng ating mga sarili na malamang na tumatakas sa trabaho, ayaw natin gumawa. Sadyang akala ng ibang tao na pwede silang kumita ng ikabubuhay nang hindi nagtratrabaho. Ngunit sa palagay ko, si Solomon ang may sabi na masusupungan natin dito ang sagot sa pagmamasid sa isang langgam. Alam nyo, ang isang maliit na langgam, sinasabi nila sa akin na kung yung bawat langgam ay hindi magtatrabaho at mag-iimbak, ang langgam na iyon ay hindi rin kakain sa taglamig na iyon. Kaya ang lahat ay dapat na magtrabaho. Napakarami nating mga bagay na kailangan nating gawin. Napakaraming responsibilidad na dapat nating harapin. Kailangang harapin ng bawat isa ang responsibilidad. Kapag humantong na kayo sa pagpili ng inyong may bahay upang magpakasal na o pagpili ng inyong asawang lalaki, kailangan ninyong tanggapin ang isang responsibilidad. At saka dapat ninyong tandaan, marahil ay magtatayo kayo ng isang tahanan. Ito'y isang mainam at magandang tahanan. At pagkatapos, tandaan nyo, bilang isang babaeng may asawa na, dapat mong isipin ang responsibilidad ng pagpapalaki sa mga anak. At dapat mong isipin na iyong magaganda at makikinis na mga pader ay mapupuno ng maliliit at maruruming bakat ng kamay ang mga yan. Pagkatapos, mayroon kayong responsibilidad na turuan ng inyong mga anak. May responsibilidad kayo na damitan sila at pakanin. Ang lahat ng bagay ay pawang responsibilidad. At napakadali kapag kaharap na natin ang mga responsibilidad na umiwas sa mga yon. At napag-aalaman natin na ang pag-aasawa ay isang responsibilidad sa lahat ng paraan. Maging sa maraming mga pagkakataon, masusumpungan natin, mahirap itong sabihin ngunit ito'y totoo, na ang mga ministro sa maraming pagkakataon ay umiiwas sa isang responsibilidad na manindigan para sa tunay na salita ng Diyos kapag sila'y kinaharap nito. Iiwasan nila ang ganoong responsibilidad. Kapag naiharap ang katotohanan ng salita ng Diyos sa atin ng mga tao, mahilig tayong umiwas hanggang sa huling magagamit na paraan. Katatapos ko lang makipag-usap sa munting pamangkin kong lalaki roon, isa siyang Katoliko. At binautismuhan ko ang batang iyon sa pangalan ni Yesus Kristo, rito ilang taon na ang nakararaan, at napasama siya sa isang munting dalaga at naging Katoliko. At hawak ko noon ng kamay ng kanyang ina habang naghihingalo ito sa dako roon. Sabi nito sa akin, ang huling mga salita, ikaw na ang bahala kay Melvin. At siya nga'y kapapanaginip lang ng mga panaginip, sadyang hindi niya magawang bawat araw nitong huling linggo ay nakakapanaginip siya ng mga panaginip. Sabi, pumapasok daw ako sa inyong simbahan, Tito Bill, at nakatayo ka raw doon na nangangaral. Lalapit ako para magsimulang mangumpisal, magigising na ako. Sabi niya, nagkamali ako. Sabi ko, Melvin, hindi mo na kailangan ng interpretasyon para diyan. Ang lugar mo ay doon kung saan ka nararapat. Siya nga, kita nyo? Ngunit, ang harapin ang mga responsibilidad kung minsan ay talagang napakasakit sa atin ang gawin yon. Bilang isang ama, ang harapin ang responsibilidad ay paluin ang iyong anak. Silang mga mamunting bata na ayaw mo sanang gawin yon. Ngunit bilang isang ama o isang ina, kailangan mong harapin ang responsibilidad ng pagpapalaki sa batang iyan. Dahil sinabi ng Biblia, iurong mo ang pamalo at pamimihasain mo ang iyong anak. At nananatili pa rin yan na mabuti sa paningin ng bawat psychologist na meron sa mundo. Nananatili pa rin yan na katotohanan ng Diyos. Kung marami lang sana ang gumagawa niyan, hindi sana tayo nagkaroon ng napakaraming masamang asal ng kabataan at mga ganong bagay, at ng kabulukan na meron tayo sa sanlibutan ngayon. Ngunit ang matandang ginintuang panuntunan ng tahanan ay nasira na, matagal ng panahon, at pinababayaan na nila ang mga bata na gawin ang anumang gustong gawin ng mga ito. Ngunit maging gaya nga ng sinabi ko, ang mga ministro, haharap sila ng mukhaan sa katotohanan at pagkatapos ay tatalikuran nila ito. Kita nyo, sila'y mayroon lamang para bang may bagay na kanilang ayaw nila itong harapin. Maraming pagkakataon na may mga taong lumapit sa akin sinasabing, alam kong tama yan, kapatid na Branham.
Ngunit kung gagawin ko iyan, patatalsikin nila ako sa iglesia. What of it? Ano naman kung ganoon? Kung hindi mo gagawin, patatalsikin ka naman nila doon sa itaas. Kaya patatalsikin ka rin naman talaga saan man, kita nyo? Kaya mas maigi pang harapin mo na iyon sa halip na takasan ito at sabihin, bueno, pupunta ako sa dako rito, hindi na ako babalik. Bumalik ka, siya nga, pakinggan mo pa ang ilan nito. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan. Sinabi ni Jesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo sa akin. Ngunit napag-aalaman natin na ayaw harapin yan ng mga tao. Kapag dinala ka sa presensya ng Diyos at nakita na kapag nangako ang Diyos at ang Diyos ay obligado sa pangakong iyon, at kapag isinakatuparan na niya ang pangakong iyon, saka naman natatakot ang mga tao na humarap sa responsibilidad na makaabot sa pamantayan ng mensahe para sa panahong iyon. Makikita natin yan sa lahat ng dako. At kayo namang mga Lutheran, ilang Lutheran noon ang natakot? Natakot ang mga tao na harapin ang katotohanan ni Luther noong lumabas siyang dala ang pag-aaring ganap. Tingnan nyo kung ano ang naging kabayaran nito sa inyo. Marahil ang buhay nyo mismo upang lumabas at ipahayag si Jesus Kristo at maging isang Lutheran. Tingnan nyo kayong mga Methodist kung papaano na dati-rati kayong lahat ay tinawag na mga holy rollers. Sa palagay ko'y alam ninyo yan. At mapapasailalim sila sa Espiritu at mangingisay-ngisay. At sabi nila na meron silang mga pangingisay. Ang mga hindi yun mga Pentecostal, mga Methodist yun. Matagal ng panahon ang nakararaan. At nangingisay sila, at nanginginig, at natutumba sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. At sinasabuyan sila ng tubig sa kanilang mga mukha, at pinapaypayan sila ng mga pamaypay, sa pag-aakalang sila'y hinimatay na. At ngayon, itinuring kayo noon na isang pangkat ng mga holy roller. Ngunit kinailangan ninyo, ang inyong mga ina at mga ama, ay kinailangan na alinman sa tanggapin iyon, harapin ang katotohanan at mga katunayan o tanggihan ito. At kayo namang mga Pentecostal na tumanggap ng pagpapanauli ng mga kaloob. Nang dumating ang bautismo ng Espiritu Santo na may pagsasalita sa ibang mga wika at ang mga kaloob ng Espiritu ay bumalik sa iglesia. Aba, gusto ng mga Methodist na patalsikin kayo. At ginawa nga nila iyon. Ngunit kinailangan ninyong harapin iyon. Iyon ay isang bagay na kinailangan ninyong gawin. At ang tungkol naman sa usaping iyon, nang lumabas iyon, ang tungkol sa bautismo sa pangalan ni Jesus Kristo, at nakita ninyo na iyon ang katotohanan. Kailangan ninyong harapin iyon o gumawa ng isang bagay tungkol dito. May responsibilidad kayo. May responsibilidad ang lahat. At dapat ninyong harapin ang mga bagay na ito. Sige. At kapag nakita ninyo kung gayon, sa panahon na ito ngayon, kapag isinakatuparan na ng salita ng Diyos, itong mga pangako tungkol sa mga bagay na nakikita nating nagaganap na ngayon, kung gayon ay mayroon tayong responsibilidad na harapin ito o lumayo rito. Kailangan yung sadyang hindi kayo maaaring manatili na walang pinapanigan, kailangang may gawin kayo tungkol dito. Sabi, kailangang makagawa ng isang hakbang. Hindi ninyo magagawang pumasok sa pintuan ng simbahan na yan at lalabas na katulad pa rin ng dati nang kayo pumasok. Kayo'y, kung hindi mas napapalayo pa, ay mas napapalapit pa sa Diyos sa tuwing pumapasok kayo o lumalabas diyan. Oh, napakadali sa mga tao na iwasan ang mga bagay na ito. At gusto kong pag-isipan natin ang mga bagay na ito kapag nagumpisa na tayo sa opisyal na mga gawain bukas ng gabi, na gusto kong mapansin ninyo kapag may naiharap na bagay, kung may katanungan tungkol doon. Kung may tanong tungkol doon, tiyak na meron ding sagot. Sabihin, halimbawa, sinabi ko na papunta ako ng kanluran at itinuro ninyo ako sa gawing ito. Bueno, bigla na lang, malalampasan ko ang puntirya ko at ako'y nasa hilagang kanluran na pala. Bueno, ano kaya kung may isang magturo sa akin sa gawing ito naman at pumunta ako sa daan na yan? Lalampasan ko ang puntirya ko uli. Napunta ako sa timog kanluran. Bueno, hanggat may katanungan kung saan banda ba ang kanluran, tiyak na may direktang kasagutan sa kung saan. At kapag kinompronta tayo ng mga katanungang ito tungkol sa mga katotohanan ng Biblia, mayroong tiyak na tamang kasagutan kung saan. Siya nga, tiyak na naroon yon. At kapag nakita nating iniharap ang isang bagay, sa palagay ko, sa halip na tumakas lamang palayo na sabihing, walang kabuluhan, hindi ko mapapaniwalaan ang bagay na tulad niyan. Hindi ko mapapaniwalaan yan. Bakit hindi ninyo kunin ang Biblia at maupo at harapin yon? Pag-aralan niyon. Naririto kayo sa pagtitipon ngayon.
Siyasatin niyo lamang yun. Alamin niyo kung tama iyon, kayo mismo sa salita. Siyasatin ang salita sa pamamagitan ng salita. Ganoon lang ang tanging paraan para gawin yun na sabihin ang katotohanan. At dapat na sabihin niyo ng katotohanan mula Henesis hanggang Apokalipsis. Si Kristo ang kapahayagan ng buong Biblia. Nasa Kanya, kay Kristo, ang buong kapuspusan. Ang kaganapan ng lahat ng mga propesiya ng Biblia ay natupad ng walang pasubali kay Kristo Jesus dahil Siya ang Diyos na nahayag sa laman. Ngayon, kapag nakita natin ang mga bagay na ito, bagaman, kapag nakaharap at pumunta tayo sa isang pagtitipon at nakita ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos at gumagawa ng mga bagay at gumagawa ng supernatural na mga gawa at makita iyon na isinagawa at titingnan sa Biblia at makita na iyon nga ay ipinangako para sa panahong ito. Kung gayon, kapag nakita natin ang mga bagay na iyon, kung gayon ay kinukumpronta tayo ng responsibilidad na kung tatanggapin ba iyon, ibig ko sabihin, bilang sa ating mga sarili. Ngayon, maraming tao ang umaayon. Maraming tao ang nagsasabing tama iyon. Ngunit yan ay hindi niyan ginagawa iyon na kung ano. Hindi iyon ang bagay na pinananagutan ninyo. Gaya nga ng sinabi ko, paano kung isa akong binata at naghahanap ng mapapangasawa para pakasalan at naritong nakatayo ang isang dalaga na tumutugma sa lahat ng katangian na sa palagay kong kinakailangan upang maging isang tamang-tamang babae. Aba, sa kagandahang asal ay isa siyang reyna at kaibig-ibig at mainam na personalidad, isang tunay na Kristiyano, lahat ng bagay na maiisip ko upang maging mabuting asawa para sa akin. Gaano ko man sabihin na siya ay perpekto, na siya ay tamang-tama, siya ay hindi akin hanggang sa tanggapin ko siya at ang pananagutan sa kanya bilang asawa ko. Ganyan din sa mensahe. Maaaring sabihin mo, tama ito, yun, o ang iba pa. At sabihin, sinasang-ayunan ko ito. Naniniwala ako na ito ang katotohanan. Ngunit kailangan mong tanggapin ito. At ito'y dapat na maging kabahagi mo at ikaw ay kabahagi nito. Kailangan mong, kung gayon, ito'y sayo na. Kapag pinakasalan mo ang naturang babaeng ito na iyong pinili, kayo ay iisa na kung gayon. At ganyan din kayo kay Kristo. Kapag nakita ninyo siya na nahayag at naging totoo, kung gayon ay kabahagi ka na niya at kabahagi mo na siya. At magkasama na kayong kabahagi ng mensahe. Gaano karaming barkong denominasyonal ang meron tayo na patungo na ng Tarsis para sa mga honas ng panahong ito. Siyam na raan sa mga iyon. Higit pa, mga barkong tinatahak ang madaling landas. Ayaw harapin yun. Ayaw ni Jonas na harapin ang bagay na pagpunta sa mga hentil. Ayaw niyang dalhin ang malupit na mensaheng iyon doon. Sa loob ng 40 araw, kayo'y mapapahamak kung hindi kayo magsisipagsisi. Hindi niya gustong gawin yun. At inakala niya, silang mga hentil, mahirap nang sabihin kung ano ang gagawin nila sa akin. Ngunit kinailangan niyang harapin yun. Kita nyo? Ngunit lumulan siya sa isang maginhawang barko at nagpunta ng Tarsis. Nagpunta sa babaan ng loob ng barko at natulog. Pinili ang madaling daanan. Iyon ay isang maginhawang landas. Iyon ay isang daanan na popular sa mga tao. Madaling piliin ang daan kung saan matatapik ka ng lahat sa likuran at sasabihing mabuti kang tao. At ito ay ganito at ganito at ganoon. At ahangangan ka ng sanlibutan. Madaling pumaroon sa daan na tinatangkilik ng nakararami. Ngunit kapag kailangan mo nang gumawa ng isang bagay na iba, kapag kailangan mo nang manindigan sa iyong matibay na paniniwala sa alam mong katotohanan, doon na ang mahirap na bahagi, doon na nagkakaproblema, doon na mismo. Gaya nga ng lagi nating inaawit ang lumang awitin na iyon. Napakaginhawa habang naglalayag sa dagat at ito'y payapa, ang magtiwala sa lakas ng makapangyarihang bisig ni Jehovah. Subalit, hayaang magsimulang mag-ingay ang mga alon. Hayaan ang hangin na umihip at palakasin ang mga alon. Kung gayon, anong gagawin mo? Para bang yung naikwento sa akin minsan na sinabi ng isang binibini, noong mga araw pa ng kabayo at bagon, nang sabi, tumakbo raw ang kabayo na kasama siya, palayo sa simbahan. Sabi, anong ginawa mo? Sabi, nagtiwala ako sa Panginoon hanggang sa napatid ang mga lubid. Bueno, yun na ang oras para magtiwala sa Panginoon. Pagkatapos na mapatid ang lubid, nagtitiwala ka sa mga lubid hanggang sa mapatid na ang mga yon.
Oo, at kaya nasumpungan natin na marami tayong maginhawang mga landas na matutunguhan, mga barko na papunta sa Tarsis, sapagkat yun ay maginhawa, ang kawalan ng mga responsibilidad. Basta na lamang dumadaloy yun, dumarating na lang ang lahat sa iyo. Gustong-gusto ka ng lahat. At sa lahat, ikaw ay isang walang sumasalungat sa iyo. Wala kang sinasalungat. Ngayon, kung hindi ba naman iyon pangkuskus ng plato? Siya nga. Oo, madaling mabola, balimbing. Aba, sino man, hindi mahalaga sa akin kung sino ka at kung ano ang pinaninindigan mo. Sa katunayan, mas igagalang ka pa ng mga taong matino ang pag-iisip kung maninindigan ka sa iyong matibay na paniniwala sa kung ano ang tama. Tama. Hindi mahalaga, ipagpahalimbawa niyo ang isang babae. Maaaring siya ay hindi gaanong kaakit-akit at maging anuman siya. Ngunit hayaan mong manindigan ng babaeng yan para sa mga prinsipyo ng pagkababae. Hayaan siyang manindigan na tulad ng isang binibini. At kung ang isang lalaki ay may taglay na katiting na pagkalalaki man lang, ay ipagtatanggol niya ito. Walang alinlangan. Hinahangaan natin ang isang bagay na nataglay ni Numan na naniniwala sila na iyon ay katotohanan at maninindigan para sa iniisip nila na tama. Hindi talaga alam kung ano ang pinaninindigan. Ganyan ang napakaraming mga Kristiyano ngayon. Pawang mga napakadaling mabola at lahat na. Hanggang sa akala nila, ang tanging gagawin nila ay umanid lamang sa isang iglesia, pumasok sa kung saan, ilagay ang pangalan nila sa isang aklat o gumawa ng isang munting bagay. Magpalundag-lundag, suligaw, o parang ganoon. At tatawagin iyon na Kristyanismo. Ang Kristyanismo ay isang pangaraw-araw na buhay para sa matatatag, namumuhay para sa Diyos sa harapan ng sanlibutan ito. Ito'y isang patuloy na pag-aalab ng apoy at pag-ibig ng Diyos sa puso na pinapagningas kayo at inilalagay kayo roon na kasama ng mga tao at nakakapag-akay patungo kay Kristo. Mga responsibilidad, ngunit napakadaling pumaroon sa daan na pinatutunguhan ng sanlibutan. Napakadaling magpatianod sa daloy. Pumaroon ka at maupo sa ilog sa iyong bangka. Kunin mo ang iyong mga sagwan at magsimulang humatak pasalungat sa agos, hindi magtatagal at mahihirapan ka na. Subalit alisin mo lamang minsan ang mga sagwan at masdan mo kung gaano mo kabilis lampasan ang mga punong kahoy pababa, ngunit tingnan mo kung saan ka papunta. Kapag ang mga bagay ay umaagos ng maginhawa, tandaan, papunta ka na sa isang napakalaking talon sa dako roon ng kung anong uri. Papunta ka sa mga talon. At hindi magtatagal ay mahuhulog ka sa mga talon na iyon. Basta nagpapatianod lamang kasama ng sanlibutan, maginhawa sa patutunguhan nito, ayaw mo yun. Hindi po. Ngunit kailangan mong pa na tanggapin ang iyong responsibilidad. Ngayon, sinasampalatayanan mo ito at meron ka ng sa palagay mo ito ang katotohanan. At ang responsibilidad na ibinigay sa atin ng Diyos sa panahong ito na dalhin ang mensaheng ito. At habang ako'y tumatanda at alam kong umiiksi na ang mga araw ko, nararamdaman ko ang responsibilidad higit kailanman. Nagpapatuloy! Kailangan nating gawin yon. Kailangan tayong dumako roon, saan man tayo magpunta, at ipahayag ang mensahe. At sabihin sa mga tao na paparating na si Jesus Kristo, na siya ay Diyos at malapit na siyang dumating. Wala nang pag-asang nalalabi pa sa sanlibutan, kundi ang pagparito ng Panginoon. Sa pagtingin ko diyan sa likuran, sa ilang mga kaibigan na kasama ko noon doon, ang anghel ng Panginoon, ang mga kalalakihang ito na nakaupo rito, sa palagay ko'y natagpuan nila ang lugar kung saan yun nangyari sa itaas doon. At sa diyong maaalala kung ano ang sinabi ng Panginoon noong araw na iyon kay kapatid na Woods, na naglalakad noon paakyat sa bundok. At para bang umiiyak siya dahil may sakit ang kanyang asawa. At sabi ng Panginoon, pulutin mo ang batong yan at ihagis mo sa ere at sabihing, ganito ang sabi ng Panginoon. At ginawa ko nga yun. At si kapatid na Woods ay nakaupo rito bilang isang saksi. At sabi ko, kapatid na Woods, hindi magtatagal hanggang sa makakita ka ng isang bagay na mangyayari. At kinabukasan, noong nakatayo kami roon, lahat kami sama-sama at isang pangkat ng mga kalalakihang iyon ang naririto mismo ngayong gabi. Naroon noon ang isang batang mangangaral at isa siyang napansin ko, nakikilala ko pa lang sa kanya nung gabi bago iyon. Naroon siya sa aming kampo, pumunta siya para sumama sa amin. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kapatid na Branham, nakakakita ka ba ng mga pangitain pag sa labas gaya nito? Sabi ko, oo, Ginoo. Ngunit nagpupunta ako rito para lumayo riyan.
para medyo makapagpahinga ng kaunti. Sinabi niya, bueno, sabi ko, ako, mangyari pa, nagpapakita siya sa akin ng mga bagay-bagay rito sa labas. At sabi ko, doon lamang sa may burol, kung saan nagpakita ang 7 anghel doon. Sabi niya, oo nga, naiintindihan ko. Sabi, isa ako sa mga sponsor ng pagtitipon mo noon doon sa California. Sabi ko, aba, ako'y totoong nagagalak na malaman yan. At habang nakatayo roon, noon din ay tumingin ako sa paligid at nakita ko ang isang medyo mataba na doktor na tumitingin sa kanyang mga mata at narinig kong sinasabi nito, mabubulag ang mga mata mong yan dahil may allergy riyan at ginagamot ko iyan ng 2 taon na at mabubulag ang mata mong yan. Sabi ko, ang dahilan kung bakit itinanong mo sa akin yan ay dahil sinabi sa iyo ng doktor mo nung isang araw na mabubulag ang mata mong yan. At sabi niya, tama iyon. At tumingin siya sa paligid ng paganoon. At nakita ko ang kanyang ina na inalis ang isang stockings nito at ipinakita ang kanyang paa na may mga maliliit na mga buhay na bukol na nakabitin sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa sa buong binti niya. At sabi, kung makita mo si kapatid na Branham, sabihin mo sa kanya na ipanalangin ito. Sabi ko, ipinakita ng iyong ina ang kanyang, inilabas ang kanyang paa ng paganoon at sinabing mayroon siyang may maliliit na mga buhay na bukol sa buo niyang ng kanyang mga daliri sa paa at parang ganoon. At sinabing, ipapanalangin mo kay kapatid na Branham. Sabi niya, kapatid na Branham, yan ang katotohanan. Tumingin ako uli. Nang gawin ko, nakita ko siyang nakatayo roon na nakatingin sa akin ng paganoon na ang kanyang mga mata ay napakalinaw na. Nakita ko siya nitong taglagas. Meron siyang mga mata na mas malinaw pa kaysa sa sinuman doon sa kampo. Pinagaling siya ng Panginoon at pinabuti siya. Habang nakatayo ako roon, sabi ng Panginoon, ipinakita sa akin kung ano ang mangyayari. Nagbabadyang tumama ang paghatol sa kanlurang baybayin. At sinabi niya, magpunta ka roon sa tabi ng sigaan at may hawak akong pala noon na lumakad papunta roon. At si kapatid na Roy Robertson, kilala natin siyang lahat rito. Wala siya rito ngayong gabi sa pagkakalam ko. Siya'y nasa Arizona roon. Siya ang tagapangulo ng mga katiwala rito. At kilala ko siya bilang isang veterano. At may mangyayari na noon, isang talagang magandang payapang umaga, mga 10:00 ng umaga. Nakakalat sa paligid ang mga kalalakihan, 10 o 12 kami, nagbababa ng mga tolda at binabalatan ang mga baboy at ganong mga bagay. Kaya kami, naglalakad-lakad ako. Sabi ko, Roy, magtago ka, dali. May nagbabadyang mangyari. Wala na akong masabi pa sa kanya. Ngunit, noong oras na makarating ako roon at bumababang mula sa kalangitan, ay dumating ang ipu-ipo ng Diyos at dumagundong para bang niyanig ang mga burol. Tumatakbo papasok ng bundok na iyon. Tumagpas ng bahagi mismo sa palibot niyon, mga 5 talampakan sa itaas ng ulo ko, at pinutol lahat ng itaas ng mga punong kahoy habang bumabagsak ang mga bato. Pumaitaas sa ere at bumaba uli na may isa pang malaking bautismo at tumama sa buong kabundukan at pinabagsak ang mga bato ng paganoon. Ginawa iyon ng 3 beses at pagkatapos ay pumaitaas na sa ere. At lumapit si kapatid na Banks sa akin, sabi, yan ba yung sinabi mo kahapon? Sabi ko, opo Ginoo, yan na nga mismo, kita nyo? At pagkatapos 2 araw matapos iyon, lumubog ang Alaska halos sa dako roon. At pabalik-balik doon sa kanlurang baybayin na iyan ang mga pagkulog at mga pagyanig at ang lahat na ay nangyayari na. At isa sa mga araw na ito ay lulubog siya sa ilalim ng karagatan. Tama! Ano nga ito? Tayo nabubuhay sa panahon ng pagparito ng Panginoon. Nakikita natin ang mga ismo at mga bagay-bagay na naglilitawan na at lahat na itong kakaibang mga bagay, alam natin na tiyak na may isang totoong kasagutan dito. May mga tao rito sa bansa ngayon na pumapasok na sa mga yungib at mga ganung bagay. At sa 16 ng Marso, nabasa nyo na iyon sa pahayagan, ang Panginoon ay darating na. Alam niyong hindi naman totoo iyon? Ang sabi ni Jesus, walang nakakaalam ng sandali o ng oras. Kapag nakikita na natin ang lahat ng mga bagay na ito at nangyayari na ang mga bagay sa parang dapat mangyari, at tiyak na may isang totoong kasagutan mula sa kung saan man, kailangang may isang katotohanan. May isang silangan at isang kanluran, ngunit mayroon ding isang timog silangan at hilagang kanluran o kung anuman. Subalit kailangang may isang totoong kasagutan mula sa kung saan man sa suliraning iyon. Ang iwasan ba iyon? Dapat nating sabihin sa mga tao na tayo ay nabubuhay sa mga oras na ng pagparito ng anak ng Diyos. Gustong magbantay at nasa pagkilos ang Diyos sa lahat ng oras na nakahandang bigyan ang isang tao ng isang tamang kasagutan. Ganoon na noon pa man.
Iyon ay nasa tao na umiwas at lumayo sa Diyos mula pa noon kay Adan sa halamanan ng Eden. Noong nasa halamanan pa ng Eden si Adan, noong humantong siya sa responsibilidad na pumili kung siya ba'y mananatili sa Diyos o sasang-ayon sa kanyang asawa, kinailangan niyang gawin yon. Ang responsibilidad ay nasa kanya. Kinailangan niyang piliin sa dalawa kung ang sinabi ba ng kanyang asawa o ang sinabi ng Diyos. At nang piliin niya ang pumaroon sa daan ng kanyang asawa, at noong ginawa niya iyon, nang magkagayoy, naiwala niya ang kanyang orihinal na kalagayan, at naipasa ilalim ang buong sanlibutan sa kamatayan. Noong kinailangan niyang piliin ang naturang responsibilidad, o di kaya ay tanggapin ang isang bagong liwanag na nasumpungan ng kanyang asawa na salungat. Oh Diyos, isipin niyo yun! Binigyan sila ng Diyos ng mga 8 o 10 salita lamang para sundin. Subalit huwag kang kakain mula sa punong kahoy na iyon. Tanging iyon lang ang kailangan nilang sundin. At maging sa gayon lang kakaunti na salita ay sinuway pa nila iyon. At pagkatapos ay kinailangang harapin ni Adan, gagawin ko ba? Gagawin ko ba ang sinabi ng aking asawa na gawin ko? O gagawin ko ang sinabi ng Diyos na gawin ko? At humayo siya na dilat ang kanyang mga mata. Kinailangan niyang akuin ng responsibilidad. Iyon ang nagtapon sa sangkatauhan sa kamatayan. Dumating pagkatapos yaong isa pang Adan na si Kristo. Wala pa kailanman na tulad niya. May magsasabi ba na siya ay hindi Diyos? Ang pagiging bukod-tangi niya ang nagpapatunay na siya ay Diyos. Wala kailanman ni isang nilalang na nabuhay katulad niya. Nabuhay siya sa isang daigdig sa kanyang sarili. Isinilang siya na labas sa saklaw ng natural at makasalanang tao. Hallelujah! Siya ang manlilikha mismo na nagkatawang tao. Sino kailanman ang makatatayo sa kung saan siya tumayo? Sino kailanman ang nangusap na katulad niya? Sino kailanman ang makapagsasabi ng mga bagay na sinabi niya? Sino kailanman ang makagagawa ng mga bagay na ginawa niya? Patunay ang pagkabukod-tangin niya na siya ay Diyos. Walang isa mang propeta o walang iba pa ang makagagawa ng ginawa niya, na nagagawang buhayin ang patay mula sa libingan at siyang nakapipigil sa kalangitan at nakagagawa ng anumang bagay na gusto niyang gawin. Siya ay Diyos. Sino ba ang makatatayo sa kanyang lugar? Sino? Ano pa nga ba siya kundi yaong sakdal, walang kamatayang Diyos na nagkatawang tao at nanahan sa gitna natin? Wala kailanman ang maikukumpara sa kanya. Nabuhay siya sa isang daigdig sa kanyang sarili. Walang tao kailanman na nangusap tulad niya. Kapag ibinuka lamang niya ang kanyang bibig, ay may kung anong tungkol dito na kakaiba kumpara sa iba pa. May nagsabi na isa lang daw siyang pangkaraniwang tao. Sinasalungat ko iyan. Siya ay Diyos. Ganoon nga siya. Sapagkat walang sinuman kailanman ang nangusap na tulad niya. Walang sinuman kailanman ang makapagsasalita ng tulad niya. Dahil siya ang buhay na salita mismo na nagkatawang tao, ang kahayagan ng kapuspusan ng Diyos. Tatanggapin ko na silang mga propeta ay may mensahe noon. Meron sila niyon noon, meron sila niyon ngayon. Ngunit naroon ang kapuspusan ng pagka-Diyos ayon sa laman na nahayag diyan. Siya yaong namumukod-tangi at siya yaong kailangang humarap sa naturang usapin. Taglay ang lahat ng dakilang kapangyarihan na mayroon siya, na walang dudang naging hari sana siya ng daigdig. Magiging hari nga siya, at siya sa kanyang mga banal ay hari na siya ngayon. Nanindigan siya roon. Anong tao ang magiging mahirap, walang lugar na masasandigan ng kanyang ulo, na nakakaalam maging kung nasaan ang isda na nakalunok ng barya? Sino? Anong tao ang makakakuha doon sa malalaking banga ng tubig at gawing alak ang mga iyon? At wala man lang lugar na mapagsandigan ang kanyang ulo? Kinailangan niyang harapin ang mga responsibilidad na naiyatang sa kanyang kamay. Anong tao ang makapagbabangon ng patay mula sa libingan matapos itong mamatay ng 4 na araw na at mabulok? Hindi ba niya magagawang iligtas ang kanyang sarili? Tunay nga na magagawa niya. Ngunit kung ginawa nga niya, hindi sana niya tayo nailigtas. Kinailangan niyang harapin ang mga responsibilidad at dahil sa kanyang pagkamasunurin sa salita, kung saan ang pagsuway ni Adan noon at dumaan siya sa mas maikling ruta ang daang patungong Tarsis. Subalit tinahak ni Jesus ang daan na patungong Ninive sa mga hentil upang kumuha ng isang nobya niya. Natutuwa ko na ginawa niya iyon ngayong gabi. Dapat nating harapin ang mga katotohanan na tayo ay sa Kanya, alisin ang pagkamakasanlibutan,
Amen. Bawat tao ay kinailangang humarap doon na may responsibilidad sa harapan ng Diyos. Kunin lamang natin halimbawa si Noe. Kinailangan niyang humarap. Si Noe, si Moises, si Elias, at lahat ng iba pa sa bawat kapanahunan ay kinailangang humarap sa responsibilidad. At kinailangan nilang gawin iyon. Ngunit iyon ang dahilan, kaya isinugo sila ayon sa panahon. Tingnan niyo si Noe sa kanyang siyentipikong kapanahunan, kung paanong kinailangan niyang humarap sa isang bagay na lubos na hindi batay sa siyensya. Aba, wala ni isang dahilan kung bakit hindi yun maaaring maging hindi batay sa siyensya. Kita nyo? Yun ay hindi batay sa siyensya pala. Aba, sabi nila na uulan mula sa kalangitan. Hindi pa sila kailanman nagkaroon ng ulan na bumagsak mula sa kalangitan. Ngayon, kinailangan niyang harapin yun. Sinabi ng Diyos na uulan. At pagkatapos ay kanyang sa makatuwid, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kung sinasabi ninyong sinasampalatayanan ko iyon at hindi kikilos, para bang sa mensahe, kung sinasabi ninyong sinasampalatayanan ko ito, hindi naman kikilos, anong buti ang magagawa niyon? Kita nyo? Gumawa si Noe gamit ang kanyang martilyo at gumawa ng isang daong upang pagtibayin kung ano ang kanyang sinasabi. Ganon din dapat ang gawin natin. Kailangan natin gumawa upang patunayan ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Pinatutunayan ng ating mga gawa ang ating pananampalataya. Kinailangan gawin iyon ni Moises at kinailangan gawin iyon ni Elias. Bawat propeta sa kanyang kapanahunan ay kinailangang manindigan at humarap sa mga responsibilidad na ito. Subalit marami sa kanila ay hindi ginawa ang ginawa ni Jonas. Tumakas siya. Sila ay hindi. Pansinin niyo, sumigaw ka laban dito. Oh, naku, hayon na iyon. Yon ang paksa. Sumigaw ka laban dito. Hayon na ang bahaging masisiyasat ka. Pupunta lang doon at sasabihin sa mga taong iyon, uy, pumarito ako para makianib sa inyo mga kasama. Alam nyo, palagay ko ay sasabihin ko sa inyo kung ano ang gagawin ko. Mayroon akong maliit na bagay lang dito na sa palagay ko ay magagawa ko itong isang tipunin tayong lahat ng sama-sama at gawin ng ganito, ganoon o ang iba pa. Kundi, yon ay sumigaw ka laban dito. Kapag kailangan mong sumigaw laban sa isang bagay, ngayon, kinailangan niyang sumigaw laban sa lahat ng bagay na naroon. Sumigaw laban sa syudad. Sumigaw laban sa kanilang gawa. Sumigaw laban sa kanilang iglesia. Sumigaw laban sa kanilang mga propeta. Sumigaw laban sa kanilang mga ministro. Sumigaw laban sa kanilang mga saserdote. Sumigaw ka laban dito sa buong bagay na ito. Sumigaw ka laban dito. Sumigaw noon si Noe laban sa kanyang kapanahunan. Talaga, ginawa nga niya laban sa mga iglesia ng kanyang kapanahunan. Tiyak na sumigaw si Moises noon laban sa kanyang kapanahunan, sa mga tao, sa mga saserdote at iba pa. Sumigaw siya hanggang doon sa ilang. Sa bawat kanto, sumigaw siya. Patuloy na sumigaw sa mga tao. Lubos na hindi katanggap-tanggap si Elias sa kanyang panahon. Dahil sumigaw siya laban sa kapanahunan iyon. Tunay nga, lubos na hindi katanggap-tanggap si Juan Bautista sa kanyang kapanahunan. Sumigaw siya laban sa kanyang kapanahunan. Sinabi niya doon sa hari sa makapangyarihang tao ng lupain. Ito, nagkaroon nito. Pinakasalan kasi nito ang asawa ng sariling kapatid. Kinailangan niyang mangaral tungkol sa pag-aasawa at diborsyo isang umaga. Kaya sumigaw siya laban doon. Sinabi niya, hindi matuwid sa iyo na angkinin mo siya. Ang naging kabayaran sa kanya ay ang pagpugot sa kanyang ulo bandang huli. Subalit sumigaw siya at nanindigan siya sa kanyang tungkulin. Hindi siya sumakay sa isang barko na patungong Tarsis at nagsabi, bueno, sasang-ayon ako sa iyo, Herodes. Ayos lang yan, hanggat inaakala mong isa siyang mabuting babae, nagiging mabuting asawa siya sa iyo, sige lang. Oh, habag, silang mga pangkuskus ng plato. Nakita niyo? Oo. Sadyang bawat mumunting bagay. Aba, yun ay walang halaga kundi pang linis lang ng maruruming pinggan. Ngunit pansinin ninyo, hindi ganoon si Juan. Hinarap niya iyon mismo. Sinabi niya, hindi matuwid sa iyo na angkinin mo siya. Siya nga po, at nanindigan siya laban doon. Hindi sila tumatakas. Hindi tumakas si Juan. Nanindigan sila at hinarap ang katotohanan. Sinubukan noon ni Moises na tumakas minsan, tulad ni Jonas, ngunit ibinalik siya ng Diyos. Sinubukan ng marami sa kanila na takasan iyon. Sisimulan nilang, ngunit tingnan nyo, kung tinawag ka ng Diyos at nakatitiyak ka na ang Diyos ay nasa mensahe, walang anumang bagay ang makapagpapaurong sa iyo.
Hindi niyon pinaurong si Jonas. Hindi po. Si Amos noon ay sumigaw, sinabing, ang leon ay umungal. Sinong hindi matatakot? At ang Diyos ay nagsalita. Sino ang hindi magsasalita ng propesiya? Sino ang hindi magsasalita ng propesiya kapag nakikita mo nang nagsasalita ang Diyos at nagsabi na magaganap ang isang bagay? At nangyari nga iyon. Kapag umungal ang isang leon, ang lahat ay natatakot. Siya nga po, kung nakarinig na kayo ng isang umungal sa kagubatan, naririnig ninyo itong mga ngumingiyaw sa mga kulungang ito rito, yung maaamong mga leon. Ngunit dapat kayong makarinig ng isang totoo na isang mabangis na umungal minsan. Malalaglag ang malilit na bato mula sa bundok, 500 yarda kalayo. Gusto kong makita kung saan bubuga ang lahat mula sa mga baga na iyon. At pabagsak niyang itatango ang kanyang ulo, paangatin ng balahibong iyon. Wala pa akong narinig kailanman na anumang para bang isang kanyon na pinaputok kapag ipinugan niya ang malakas na ungal na iyon sa kanyang mga baga. Sino bang hindi matatakot? Sinasabi nga nila, kung ikaw man ay mapatay ng isang leon, hindi raw iyon masakit. Papatayin ka na niya sa takot bago ka pa man niya malapitan. Kita nyo, hindi mo mapapansin yun. Tatakutin ka niya sa napakalakas na mabangis na ungal na iyon. At heto na siya sa iyo sa isang saglit lang. Sabi niya, ang leon ay umungal. Sinong hindi matatakot? At ang Diyos ay nagsalita. Sinong hindi magsasalita ng propesiya? Kapag ka nakikita mong gumagawa ng isang bagay ang Diyos, sasabihin mo, maaring hindi ako isang propeta. Sabi ni Jonas, maaring hindi ako isang propeta o anak ng isang propeta. Ngunit ang Diyos ay nagsalita na. Sinong hindi magsasalita ng propesiya? Maaring hindi ako isang propeta, maaring hindi ako ganito, ganoon o ang iba pa. Kapag nakikita ko na gumagawa ang Diyos ng anumang bagay at nakikita ko iyon dito sa salita at ipinangako niya iyon, sino ba ang makapagpipigil sa kanilang sarili at mananahimik? Tunay nga, nagawa na niya iyon. Ni hindi rin tayo makapagtatago sa likuran ng mga kredo at lahat ng mga pagtitipon na ito rito at pumaroon sa Tarsis. Ayaw nating sumama sa mga pagtitipon na iyan. Ngunit marami, tulad ni Adan, ang gumagawa ng ganon ding bagay. Pinipilit gumawa ng isang pamalit sa kung anong paraan. Pinipilit humanap ng malalabasan at gumawa ng isang pamalit para maharap ang Diyos. Matapos na malaman nila ang mali, humarap na sa katotohanan, ay sumang-ayon pa sa kanyang asawa at ginawa mismo ang sinabi ng Diyos sa kanya na huwag gawin. Ipinagpatuloy lang niya at ginawa pa rin iyon. At pagkatapos ay nasumpungan niya ang kanyang sarili na hubad, ang babae at siya, silang dalawa, sa halamanan ng Eden. Nabuksan ang kanilang mga mata. Nalaman nila kung ano ang tama at mali noon din. At pagkatapos ay pinilit niyang humanap ng isang pamalit para medyo takpan ang kanyang sarili sa pamamagitan niyon. Ngayon, parang ganyan din ang ginagawa natin ngayon. Isang pagdadahilan, sasabihin, bueno, sasabihin ko sa iyo kung dito iyon o kung ito. O kaya kung yan lamang ay, kita nyo? Ngunit dapat mong harapin iyon. Alin man iyon sa tama o mali. At kung tama iyon, manatili tayo roon. Kung mali iyon, lumayo tayo roon. Ganun lang. Kunin kung ano, alamin nyo kung ano ba ang tama. Hindi mo na gusto pang maghintay ng matagal. Alamin na natin ngayon kung ano ba ang katotohanan at kung ano ang tama at manatili rito. Alam natin na totoo yun. Ngayon, napag-aalaman natin sa panahong ito na ang mga tao natin ay labis ng parabang ang lahat ng kasinseruhan ay nawala na sa mga iglesia. Ako, naninirahan kami sa isang bahay roon ng isang minamahal na kapatid na babae na dumadalo sa iglesyang ito. Siya marahil ay nakaupo rito ngayong gabi at pinauupahan niya iyon sa mga tao. At sa diyang naging napakagiliw niya sa amin tungkol sa lugar na iyon, sa pagpapaunlak niya sa amin sa lugar na iyon. At kaya babanggitin ko ang kanyang pangalan, pero baka ayaw niyang gawin ko iyon. At siya'y naging napakagiliw sa amin. Aba, totoong ayaw naming ilantad siya. Ngunit siya ay naging lubos na talagang minamahal na babae. At doon nga sa bahay ay may isang television doon sa kabila. Doon kami sa isang maliit na dalawahan, duplex. May malaki kasi akong pamilya at ilang mga bata at kami at kayo, alam nyo na. At kailangang may mga higaan sila at maraming ganoon. At patong-patong ng lahat at kailangan mong lumakad sa pagitan ng ganito at sa pagitan ng ganoon para makapasok at makalabas. At doon nga sa kabila ay mayroon silang television. At sa television na ito, nanood ang mga batang ito ng umaga ng linggo ng para bang isang pag-aawitan ng himno na palabas. At alam nyo, iyon
Halos ikahihiyaan nyo iyon kung walang totoong Kristyanismo sa kung saan man na mahanap nyo at mapangahawakan para makita kung ano ba ang tinatawag na Kristyanismo. Aba, para bang nawala ng lahat ang kasinseruhan dito? Aba, sila'y hindi, para bang hindi sila? Aba, talagang terrible kung paano silang nakatayo roon at nakaamba ang mga kamao nila at nagsusuntok-suntukan doon at pilit na umaawit ng mga himno at lahat na ng ganoon. At magbibiro na halos hindi magagawa ng isang marino at magsasalita ng lahat na ng uri ng mga bagay at magbibiro at magpapatuloy ng ganoon. Alam niyo na, ang pagkasagrado ng Kristyanismo ay para bang nawawala na. Ngayon, pumupunta ako ng simbahan at makikita ang pastor na aakyat doon at ipababatid na magkakaroon ng isang paligsahan sa paglangoy. Lahat ng mga kababaihan na nagsusuot nitong mga bathing suit, silang lahat ay pupunta roon. Magkakaroon sila ng isang paligsahan, ang mga kababaihang ito, sa paglangoy. At magkakaroon sila ng isang salo-salo ng kung anong uri at magpriprito sila ng maraming ng manok at maglalaro ng bungko at lahat ng mga ganong bagay. Para sa akin, inalis niyon sa Kristyanismo ang totoong kasinseruhan. Basta hinahayaan lang sa kahit ano. Nakita ko sa pagparito, napag-alaman natin. Alam nyo, nakikita natin na mas marami sa ating mga kapatid na babae ang nagsusuot ng shorts dito sa malamig na bansang ito kaysa makikita ninyo roon sa mainit na bansang iyon. Kita nyo? Totoo yun. Doon sa kung saan talagang mainit, hindi ganong marami sa kanila ang nagsusuot niyan. Pero dito, kung saan malamig na nga, kanilang ginagawa nila ito. Kita nyo? Yun ay, hindi nila napagtatanto na ang Diablo yun na gumagawa niyon. Kita nyo? Ngayon, kung yun ay para maging komportable, kung yun ay para tulungan ng iyong sarili, iba sana. Maging sa lalaki, sa palagay ko ay mukhang nakakasuka iyon pag sa lalaki. Ngunit kayo'y hindi nga ninyo papansinin pag isang lalaki. Ngunit ang babae, ang kanyang katawan ay sagrado. At dapat niyang panatilihin ito ng gayon. At ang makita ang mga matatandang, makikita ninyo ang mga tao ngayon. May dalawang espiritu. At ang isa sa mga iyon ay ang banal na espiritu. Yung isa naman ay isang hindi banal na espiritu. At ang isang tao ay pinamamahalaan niyon. At parehong relihiyoso ang mga iyon. Ngayon, oo, yan ang nakapagtatakang bahagi. Na pareho silang relihiyoso. At tulad lamang nila Esau at Jacob noon, na parehong relihiyoso. Katulad nila Cain at Abel noon, na parehong relihiyoso. Katulad nila Judas at Jesus noon, na parehong relihiyoso. At nakikita natin iyon ngayon sa magkabilang panig na relihiyoso. Kita nyo, yun ay ang siyering espiritu. Namamatay ang mga tao, ngunit ang espiritu ay hindi namamatay. Nagpapatuloy iyon, parehong relihiyoso. Ang isa sa mga iyon ay puspos ng Espiritu Santo na ipinamumuhay ang uri ng buhay na dapat nilang ipamuhay at lumalakad na may kabanalan at matapat. Hindi nila kayo pipigayin sa iisang sentimo at kanilang ginagawa nila ang lahat ng bagay ng talagang matapat sa abot ng makakaya nila para matulungan kayo. At ang iba naman ay sadyang napakabait nila. At ang iba naman, napag-alaman natin na iyon ay kabaligtaran lamang. At gayon pa man, pareho sila ng mga espiritong relihiyoso. Silang dalawa. Ang isa, banal na espiritu. At yung isa naman, isang hindi banal na espiritu. At kung napansin nyo, yun ay kahit na nagpapahayag ng relihiyon, pagkakatuwaan nila kayo at tatawagin kayong isang holy roller, ginagawa nila ang anumang bagay na magagawa nila. Sila, binabaliwala nila ang di nagbabagong salita ng Diyos na parabang hindi iyon kailanman na isulat. Kita nyo? Maaari ninyong sabihin, ngayon, tingnan mo kung ang bautismo, nasa akin ang Espiritu Santo at nakatayo riyan na hawak ang sigarilyong yan na hinihitit yan. Oo, nasa akin ang Espiritu Santo. Sa palagay ko'y hindi naman mali ang uminom ng konti. Sa palagay ko'y hindi naman. Kita nyo? At napansin ba ninyo? Sa palagay ko ay hindi naman. Subalit iba ang palagay ng Diyos, nakita nyo? Batay sa kanyang salita, kita nyo? Kita nyo? Sila? At kanilang, basta na lamang nilang parabang dinuduraan nito. Ganun na nga mismo. Kagayang-kagaya lamang nitong hamak na matandang lalaking pilay na dahan-dahang lumapit noong panahong yun, noong pinatalsik si David sa kanyang trono. Paakyat siya noon doon sa bundok ng mga ulibo, lumilisan, na umiiyak habang umaakyat, lumilingon. At itong hamak na matandang lalaki ay dahan-dahang lumapit doon at dinuduraan siya. At sabi nung bantay, hahayaan ko ba ang ulo ng asong yan na manatili sa kanya at duraan ng aking hari? Sabi ni David,
pabayaan mo siya. Kita nyo? Dinuraan nila siya. Pagkaraan ng halos 800 taon, dinuraan din nila ang kanyang anak na si Jesus Kristo. At ngayon, dinuduraan nila siya muli na parabang ni hindi man lamang ito, walang galang, walang malasakit, ipinipihit lang ang kanilang ulo at lalayuan ito at pagtatawanan ka ng harapan. Bakit ganoon? Nasa barko sila na patungong Tarsis. Iyon na nga mismo. Ang pagtawag na ito sa Diyos, kailangan mong sumigaw laban sa kasamaan, sumigaw laban sa kasalanan, sumigaw laban sa mga bagay na mali. Ngayon, tandaan, mangyayari iyon. Aba, alam nyo, sa oras na ito, alam nyo, 2 oras ang diferensya sa akin at sa Tucson ay 10 minuto lamang makalipas ang alas 7. At ako'y medyo wala na sa aking lugar dito. Ha? Bueno, ngayon tandaan nyo, kakailanganin nating managot dito. Tandaan, yaong mga dumura kay Kristo ay mananagot dito. Noong bumalik na si David mula sa pagkakapatalsik sa kanya, noong siya ay isang takas, at noong nagbalik na siya, tandaan nyo, ang lalaking ito ay nagpatira pa at humingi ng awa. Dinuraan nito si David dati sa paglabas, ngunit halos handa na nitong paliguan ng mga luha ang mga paa ni David at noong nakabalik na siya. At balang araw ay makikita iyon ng mga umulos kay Jesus. At yung mga umuulos sa kanya ngayon ay makikita rin iyon. Ang mga iyon balang araw, iyon ay mangyayari ulit. Tandaan nyo, Apokalipsis 22. Hinihingi niya sa atin na sundin ang bawat salita na kanyang isinulat, bawat salita. Ngayon, alam natin na ang kanyang presensya ay naririto. Ito'y napagtibay na. Natatamasa natin ito. Nagtitiwala tayo sa linggong ito na darating, na patuloy itong papagtitibayin sa ating kalagitnaan, ang mga may sakit ay magsisigaling at magaganap ang mga dakilang bagay. Ayaw natin ng kaisipang tinatangkilik ng karamihan. Gusto natin ang katotohanan. At ayaw natin, ating gusto, ayaw nating harapin ang anumang bagay, kundi kung ano lang ang sinabi ng Diyos na katotohanan. Ngunit, tiyak na palagi kayong tutugisin ng inyong mga kasalanan. Kung hindi rito, katatagpuin kayo niyon sa paghuhukom. Kaya kayo'y kakatagpuin kayo niyon sa kung saan man ngayon. Siya nga po. Subalit kung kayo'y totoong Kristiyano, totoong tinawag na katulad ni Jonas noon, ay nabayaran na ng Diyos ang inyong pasahe. Bumaba kayo riyan sa barko na patungong Tarsis sa ano't anuman. Itinalaga kayo ng Diyos sa buhay na ito. Siya nga po. Kung ikaw ay isang tunay na tinawag na anak ng Diyos, pumunta ka kay Kristo. Pumasok ka sa kanyang kapuspusan. Ang iyong daan ay nabayaran na patungo saan? Nabayaran na patungong Ninive, hindi sa Tarsis. Ikaw ay itinalaga. Ang iyong barko, may barko na papalis na ngayon mismo, patungo na ito doon. Kaya mayroon lamang iisang bagay na dapat gawin, ay ang sumakay roon. At kung katulad ka ng Diyos, hindi ka mapapayapa kailanman. Katulad ng munti kong pamangkin na lalaki kanina lang, halos 10 taon na ngayon, siya'y nagpalipat-lipat na kung saan-saan. Isang umaga pupunta siya sa simbahang ito, sa simbahang Katoliko sa Dako rito, at tinatanggap ang isang ito dahil sa sinasabi ng sabi niyang kung sinong banal na pari sa Dako rito, at isa pa sa Dako rito, at iba pa sa Dako rito. Saan ba nauuwi ang lahat niyon? Kita nyo? Ngayon nagugutom at nauuhaw pa rin siya. Sinabi ko, ang lugar mo ay sa may altar doon, anak. Kita nyo? Walang paraan para makaiwas dito. Kapag hinabol ka ng Diyos, mas mabuti pang sumuko ka na at sumunod na lang. Ganun lang. Tandaan, ang Diyos, ang Diyos ay nasa bangkang iyon, ang Diyos ay nasa unos na iyon, ang Diyos ay nasa isdang iyon. Saan man siya pumihit, ay naroon ang Diyos. Kita nyo? Naroon ang Diyos. At patuloy ka lang tutugisin yun. Kaya bakit pa natin pinatatagal pa? Pasimulan na natin mismo ang revival na ito, mismo kagad. Ano pang hinihintay mo? Naniniwala tayo na ang pagparito ng Panginoon ay malapit na, at siya ay magkakaroon ng isang nobya, at ito'y naghahanda na. At ayaw natin ng kahit anong mga barko na patungong Tarsis. Tayo'y patungong Ninive. Tayo'y patungong kalwalhatian. Amen. Siya nga, patungo tayo kung saan pagpapalain ng Diyos, at iyan ang gusto nating gawin. Mabilad sa presensya ng Diyos kung gayon, sa ating mga puso, hindi sa ating mga kamay masyado,
kundi ang ating mga puso sa harapan ng Diyos. Hanggang sa tayo ay Kanyang napagulang na ng lubos-lubusan tulad niyan ng mga sinag ng Kanyang kalwalhatian at maluto na nakahalo sa atin ng Kanyang kabutihan at pahinugin ang siyang taglay natin patungo sa realidad, kita nyo, tungo sa kung saan maipapakita natin sa iba na si Jesus Kristo ay nabubuhay. Oh, naku, gusto nating sampalatayanan yan at alalahanin nyo, kung saan man nagpunta si Jonas, ang Diyos ay nasa bangkang iyon, ang Diyos ay nasa unos na iyon, ang Diyos ay nasa isdang iyon. Patuloy siyang sumama kay Jonas hanggang sa matupad ang sakdal niyang kalooban. Siya nga. At kung siya man ay tumatawag sa iyo, maaaring umiwas ka sa dako rito at umiwas sa dako roon. Ngunit magiging miserable ka hanggang sa ikaw ay magbalik na at gawin ang bagay na pinasinimulan mong gawin para sa Kanya sa una pa lang. Kita nyo? Huwag kang umalis. Tumakas mula sa harapan ng Diyos. Harapin mo iyon. Sinasampalatayanan mo na iyon ay katotohanan. Kung gayon, hayaang kung iyon nga ang katotohanan, karapat-dapat lang itong ipamuhay, pagbuwisan ng buhay, kung ano pa mang iba. At kung pinagtibay niya iyon sa iyo, na iyon ang katotohanan, kung gayon ay hindi natin iyon matatakasan saan man. Siya ay naroroon pa rin mismo, gayon pa man. Hindi mo magagawa yon. Sa pamamagitan ng Kanyang inilaan na propeta, yung itinalagan niya na magpunta roon at ipahayag ang mensaheng iyon. Ngayon, para bang makapagsusugo naman siya ng iba pang propeta, ngunit itinalagan niya si Jonas. At maging si Elias ay hindi magagawa iyon. Hindi magagawa ni Jeremias. Hindi magagawa ni Moises. Si Jonas ang dapat na magpunta sa Ninive. Ganun lang yun. Inatasan niya ito at sinabihan ito na magpunta. At kapag sinabi niya, pumunta ka roon, Jonas. Pumunta ka sa Ninive. Wala nang ibang pwedeng pumunta para gawin yon kundi si Jonas lang. At kapag sinabi ng Diyos sa iyo ang isang bagay, kailangan mong gawin yon. Wala nang iba pa. Kita nyo? Sadyang kailangan nating harapin yon at gawin na nga iyon. Naniniwala tayo na nabubuhay tayo sa panahon kung kailan mayroong ginagawa ang Diyos. Naniniwala tayo na nabubuhay tayo sa kalagitnaan ng mga iyon ngayon. Naniniwala akong ngayong gabi ay nangangaral ako sa kongregasyon na iyon na nakabilad, naghihintay roon para mahinog na. Ako, talagang pinaniniwalaan ko yan ng buong puso ko. Masasabi kong ganoon pa rin ito ngayon, katulad noon pa. Ngayon, naniniwala tayo na dumating na ang oras na kailangang matupad ang San Juan 14:12. Tayo, naniniwala tayo na kailangang matupad ang Malakias 4. Naniniwala tayo na kailangang matupad ang Lucas 17:30. Naniniwala tayo roon sa lahat ng mga propesiyang ito na sinabi niya na mangyayari sa panahong ito. Naniniwala tayo na kailangang matupad ang mga iyon. At naniniwala tayo na nakikita na natin ang mga ito na natutupad na ngayon mismo. Yan ay talagang tama. Huminto na kayo sa pagtakbo. Huwag kayong lumabas sa Kanyang presensya. Pumasok lamang sa Kanyang presensya. Tama yun. At alam kong iyan ang hinahangad ninyong gawin. Dahil nakakita ako ng mga plaka ng sasakyan diyan sa labas na galing pa ng Texas at Louisiana at lahat na ng dako. Iyan ang ipinarito natin ay hindi para tumakas mula sa Kanyang presensya, kundi pumasok sa Kanyang presensya. Magbalik kayo. Umalis sa naging isang Jonas. Kung nag-iisip kayo kung saan ba dapat tumungo o kung ano ba ang dapat gawin, halina kayo. Sumakay na kayo sa barko kasama namin ngayong gabi. Pupunta tayo sa Tarsis upang sumigaw o sa Ninive upang sumigaw. Pababayaan natin ang barkong yan ng Tarsis na tuloy na pumaroon kung gusto nila. Mayroon tayong tungkulin sa harapan ng Diyos. Yun ay isang mensahe na pananagutan natin. Kaya itong darating na linggo, bilang isang maiksing pambungad lang ngayong gabi, para ipaalam sa inyo. Kapag sumisigaw ako, ako'y nag-iisang mananagot para sa isang mensahe, mga kapatid. Kayong mga ministro na nakaupo rito, hindi ako narito para saktan ang mga damdamin ninyo. At kayong mga kababaihan at kalalakihan, tungkol sa darating na usaping ito ng pag-aasawa at diborsyo, gusto kong tandaan ninyo ngayong gabi. Sinabi ko ang lahat ng ito para iparating ito sa inyo na sa Diyos lamang ako may pananagutan. At gayon pa man, muli, ako'y may pananagutan sa inyo na sabihin sa inyo ang katotohanan. At wala akong sasabihin sa inyo na anuman, kundi ang katotohanan lang, hanggat ipaaalam sa akin ng Diyos kung ano ba ang katotohanan. Hanggang sa malaman ko na ang katotohanan, wala akong sasabihin anuman tungkol doon, kita nyo? Wala akong sasabihin anuman tungkol doon. Subalit naniniwala ako na ipinapakita sa akin ng Diyos ang katotohanan tungkol sa pag-aasawa at diborsyo. At nagtitiwala ako na pahihintulutan niya akong ipahayag ito.
At ang iba pang mga mensahe na layunin kong ipangaral sa sanlinggong ito ay ang sino itong si Melchizedek, saan piniling ilagay ng Diyos ang kanyang pangalan. At ang ilan pa doon sa mga bagay na gaya niyon na siyang mga susunod na mensahe at ang mga hirap sa panganganak at ilang mga bagay na sa ganyang pagkakasunod-sunod at pambuo sa isang lalaking pumipili ng kanyang asawang babae. At ilang mga bagay, ang mga mensahe na yan, gusto kong talakayin ngayong linggong ito. Ngunit gusto ko lamang na ang kongregasyon kung saan, kung may isa mang ministro dito, hindi ako naparito mga kapatid ko. Ayaw ko kayong, o ang iba sa inyo na mga miyembro na bumalik sa inyong iglesia at sasabihin, sinabi kasi ni kapatid na Branham ang ganito at ganoon. May tungkulin ako sa isang mensahe na ibinigay sa akin mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pagtayo ko rito ngayong gabi, at alam ng Diyos na totoo yun, na dito mismo sa ilog na ito, may mga tao marahil na naririto. Noong bumaba roon ang anghel ng Panginoon at sinabi sa akin kung ano ang kanyang ginawa, doon mismo noong 1933, dito mismo sa Spring Street na ito. Kung dayuhan kayo rito, tuloy-tuloy lang kayong magmaneho pababa. Yun ay sa kanto ng Spring Street, doon kung saan ay mararating nyo ang ilog, at doon nangyari yun. Noong 1933 yun. Siguro'y mga 32 taon na ang nakararaan kung gayon. 32 taon na ang nakararaan. 32 taon na ang nakararaan. At gaano niyang patuloy na ginawa iyon, lahat. At kami humayo, inihahatid ang mensahe, at nakita ang mga may sakit na gumaling, ang mga bulag, at ang mga baldado, at mga lumpo, at mga pilay, at lahat na. At saka nakita, maging ang mga patay na alam natin na napatunayan na binuhay mula sa mga patay. Ang mga tao ay namatay at ibinangon mismo pabalik muli sa buhay, at lahat ng mga bagay na ito. Kung may pahayag ang isang mensahe, may mga tanda at mga kababalaghan. At nakikita niyo pa ba yaong dating kaisipan na inyong nakuha, hindi iyon nagmula sa Diyos. Sadyang hindi kailangang gawin ng Diyos. Sinisikap ng Diyos na makuha ang inyong pansin na matuon sa isang bagay. At pagkatapos noong humayo si Jesus, sinimulan niyang pagalingin ang mga may sakit at gumawa ng dakilang mga gawa at gayong mga bagay. Siya, sa tuwina, kanyang ginawa iyon ni Jesus. At ginawa iyon ni na Moises at Jesus at ng iba pa sa kanila. At noong naririto pa siya, ginawa niya iyon. At ginagawa niya iyon ang gayon ding bagay ngayon. Kapag nagsusugo siya ng isang pagtitipon na tulad niyan, mga revival, at magsimula ng isang pagtitipon sa lupa, at magsimulang kumilos kasama itong dakilang mga tanda at mga kababalaghan. At pagkatapos ay makikita ninyo na bumabalik ang siyang dating paniniwalang katuruan, may bagay na mali roon sa kung saan. May bagong bagay na paparating. Nang dumating si Jesus pagkatapos noong isa siyang mabuting guro, pwede siyang magpunta sa alinmang pulpito at mangaral noong pinagagaling niya ang mga may sakit. Noong, gustong-gusto nila na magpunta siya roon. Subalit isang araw, nang maupo siya at sinabi, "Ako at ang aking ama ay iisa." Kapatid, hindi na siya naging katanggap-tanggap pagkatapos niyon. Noong sabihin niya, "Maliban na kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay wala kayong buhay sa inyo. Ngunit siya nakakain sa aking laman at iinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at ibabangon ko siya sa huling araw." Pagkatapos, hindi na siya lubos na katanggap-tanggap mula noon. Sabi nila, "Vampira ang taong ito, Beelzebub ang taong ito." Ganon niya ginawa ang mga bagay na iyon. Kaya niyang sabihin ang mga kapalaran. Tumitingin siya patagos sa kanilang mga pag-iisip at nalalaman ang kanilang mga kaisipan. Isa siyang manghuhula. Ngunit kung ano talaga iyon, siya ay ang salita ng Diyos na nahayag sa panahon na iyon. At siya ay may tungkulin. Sinabi niya, "Ginagawa ko lagi ang nakalulugod sa aking Ama." Tulungan nawa tayo ng Diyos na gawin ang gayon din, ang gawin niyo ang nakalulugod sa Ama. At umaasa ako na maunawaan ninyong lahat, kung hindi kayo sumasang-ayon sa akin sa mga mensaheng ito at gayong mga bagay na inyong tatandaan, kahit papaano ay magkaroon man lang ng ganitong paggalang na meron akong responsibilidad. At hindi ako papunta sa Tarsis. Ako'y nasa daan na patungong Ninive at ako, kailangan kong sumigaw. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. Yumukod na muna tayo sandali ngayon. Mag-aalas 9:30 na. Hindi ko gustong patagalin kayo. Ngunit gusto kong mapag-alaman ito kung magagawa ko ngayong gabi. Mayroon bang ilan rito na sadyang wala talaga sa dapat niyang kalagyan kay Kristo, ngunit kayo, gusto ninyong maparoon, at hangad ninyong maparoon, maaari ba ninyong itaas ang inyong kamay, sabihin, "Kapatid na Branham,
ipanalangin mo ako. Pagpalain kayo ng Diyos. Tingnan lamang ninyo ang mga kamay. Ako, gusto kong naririto ako, kapatid na Branham, para higit na mapalapit pa sa Diyos. At kung itinaas ninyo ang inyong ulo, ang aking nakataas ang aking kamay din naman. Yan ang ipinarito ko. Nagnanais din ako katulad ninyo. Ngunit, noong isang araw, isa sa mga pinakadakilang bagay ang nangyari, at ako, alam ko na ngayon kung ano ang gagawin. At ako, dalangin ko na ibigay nawa sa inyo ng Diyos yaong malinaw na kaunawaan. Naroon yun. Kung may katanungan sa inyong isipan, siguradong may kasagutan sa kung saan upang tumugon sa katanungan na iyon. Ang panalangin ko ay ipahintulot nawa ng Diyos na makita ninyo na matugunan ang tanong na yan sa pagkakataong ito. Kung kayo ay may sakit, pagalingin nawa kayo ng Diyos. Magkakaroon tayo ng mga gawaing ukol sa pagpapagaling sa palagay ko halos bawat gabi at ipananalangin namin ang mga may sakit. Gagawin namin ang lahat ng bagay na magagawa namin para matulungan kayo at gawin ninyo ang lahat ng magagawa ninyo upang matulungan kami. At magtutulong-tulong tayong gumawa habang nagtitiwala na bibigyan tayo ng Diyos ng isang dakilang pagtitipon. Ngayon, Amang Diyos, itong mga kaunting putol-putol na salita, ngunit ang mga ito'y nasa iyong mga kamay na ngayon. Panginoon, naipahayag na ang mga ito. Kakailanganin kong katagpuin iyon. Para bang ang mga salitang iyon ay hindi kailanman mamamatay. Ang mga iyon ay patuloy na magpapaikot-ikot sa buong lupa sa isang record at balang araw ay kailangan kong harapin iyon mismo muli. Napag-uunawa ko ito, Panginoon, at sinasabi ko ito na may taos-pusong katapatan. Dumadalangin po ako, minamahal na Diyos, ngayong gabi, para sa bawat isa sa mga ito na iyong mga anak. At, O Diyos, nagtitiwala ako na bago matapos itong sanlinggo, ay kanilang mauunawaan na ang katanungang iyon na napakalaki sa kanilang isipan ngayong gabi ay masasagot na. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. May ilan dito na hindi pa rin nakakakilala sa iyo, Ama, bilang tagapagligtas, o marahil ay hindi pa napuspos ng Espiritu Santo. Ito na nawa ang gabing iyon. Panginoon, hindi ko magagawang puspusin ng Espiritu Santo ang sinuman, ni maililigtas ko ang sinuman. Masasabi ko lamang sa kanila kung ano ang sinabi mo. Mapalad silang mga nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. At dalangin ko, Diyos, na lilikha ka ng labis na pagkagutom sa kanilang mga puso. Marami, Panginoon, tunay ngang sila'y gutom. Kung papaanong binibiyahin nila itong daan-daang mga milya dumadaan sa yelo at lahat na, at sa ibabaw ng maulan ng mga kabundukan, at patawid sa mga ilang, upang pumarito sa isang maliit na lumang lugar na naririto sa may sulok. At naisip ko muli, sinabi mong kung saan naroon ang isang bagong katay, ay doon magkakatipon ang mga agila. Pakanin mo po kami, Panginoon, ng iyong makalangit na mana. Ibigay mo sa aming mga kaluluwa ang totoong kailangan namin. Nauuhaw kami sa iyo, Ama. Nasa iyong mga kamay na po kami ngayon. Nawa ang dakilang Espiritu Santo na bumaba sa bundok noong isang araw doon sa itaas. Dalangin ko na naway kanyang punuin ang bawat pusong naririto ng kanyang kabutihang loob at habag na may kaunawaan. Napagtatanto namin, Ama, na iyon ang kailangan namin ay ang maunawaan. Sapagkat kung hindi namin alam ang ginagawa namin, kung gayon ay papaano namin malalaman kung papaano iyon gawin. Subalit kailangan naming magkaroon ng kaunawaan. Gaya ng sinabi ni Daniel na mayroon siyang kaunawaan sa pamamagitan ng sulat ni Propeta Jeremias. At Ama, mayroon kaming kaunawaan sa pamamagitan ng sulat ng Espiritu Santo sa paghahayag niya nito sa amin sa panahong ito. Ipagkaloob mo po sa amin, Panginoon, ang mga hangarin na mayroon kami para sa iyo. Magiliw naming hinihiling ito, Ama, para sa iyong ikaluluwalhati sa pangalan ni Yesus Kristo. Ngayon, habang nakayukod ang ating mga ulo, habang tinutugtog yan ng ating kapatid na babae, bibigyan niya ako ng biyaya at kalwalhatian at sasamahan ako ng lubusan. Nais kong kayo'y tahimik lamang na manalangin ngayon at hilingin sa makalangit na Ama na ipagkaloob niya sa inyo ngayong gabi ang pangangailangan ninyo. Minamahal na kapatid na lalaki, minamahal na kapatid na babae, siya'y sadyang kasing lapit lamang ng pagiging malapit din sa iyo ng braso mo. Kayo, pinaniwalaan ninyo ako sa ibang mga bagay. Paniwalaan ninyo ako rito. Naririto siya upang ibigay sa inyo kung ano man ang kailangan ninyo. Sa loob ng huling ilang linggo ay gutom na gutom ako. Uhaw na uhaw. Sabik na umuwi para makita kayo. Yan ang dahilan kaya sinabi ko, Billy, umuwi na tayo. Sabi ni Meda, ano pang gusto mong balikan doon sa malamig na lugar na yon, Bill? Palagi ka nang nagkaka-sore throat at lahat na.
Lagi kang lumalabas at nalalamigan ng ulo at malat ka na at halos hindi ka na nga makapagsalita. Sabi ko, bueno, hindi ko alam. Sabi ko sa kanya, nakikita ko ang kaibigan kong si Charlie Cox na nakaupo roon. Sabi ko, sabik na sabik lamang ako na marinig na sabihin ni Charlie. Inakyat nung maliit na squirrel ang punong kahoy na iyon doon. Sabik na sabik talaga akong marinig yon. Ako, gusto ko lamang na gustong nasa tabi niyo. Alam ko na ang aking kapatid na Banks ay nagkasakit ng malubha at nakakita ako ng isang pangitain tungkol sa kanya. Dito hindi pa katagalan at nakahiga siya. At alam kong muntik na niya tayong iwan kamakailan. Nang tumingin ako sa iba't iba sa inyo, nagpunta ako noong isang gabi sa pagtitipon ng Christian businessmen at pandaigdigan. Ang matandang si Tatay Sakarian, ama ni Demos, dati siyang umuupo roon at patuloy lang na nag-aabang hanggang sa pumasok na ako. Pagkatapos ay ngingiti siya at yung munting kaway na ikinakaway niya sa akin, wala siya roon, siya'y wala na. Pagkatapos ay kinailangan kong magpunta sa pamilyang yun, nadala ang ganito ang sabi ng Panginoon. Ang kanilang anak na babae ay mamamatay din, si Florence. Nakita ko siya sa isang pangitain, nakita ko siyang pumanaw at alam kong papanaw na siya. At sinabi ko, manalangin, manalangin lamang. Alam nyo, mayroong sinabihan ng isang propeta minsan na humayo para sabihin sa isang hari na isaayos na nito ang kanyang sambahayan at nanalangin ito. At dinugtungan niya ang buhay nito ng 15 taon pa. Sinabi ko, manalangin. Ngunit, tingnan nyo, at ako ay bumalik. Naupo ako rito sa isang restaurant noong isang araw kumakain. Lumapit sa akin ng isang lalaki, sabi, hindi ba't ikaw si Billy Branham? Sabi ko, oo. Hindi niya ako nakilala marahil dahil dito sa nasa ibabaw nitong kalbong bahagi sa ulo ko. Suot ko noon itong maliit na piraso ng buhok na ito para maiwasang magka-sore throat sa panahon ng naturang pagtitipon. Lumapit siya sa akin, sabi niya, sabi ko na nga ba't kilala kita, Billy? Sabi ko, oo, sabi ko. Sino po sila? Sabi, ako si John Warman. Sabi ko, kumusta na si Sip? Sabi niya, Billy, namatay na siya. Papunta ako noon doon sa korte. Nagpunta roon para bayaran ang mga buwis ko. Habang naglalakad sa kahabaan ng korte, at may isang binibining tumawag sa akin at sabi niya, alam mo bang wala na si John? O kung anong pangalan, hindi nga yata iyon John, Ed, o kung anuman. At sabi ko, hindi ko kilala yung babae. Pakiramdam ko napahiya ako at natuklasan ko nga na hindi ko alam kung sino siya. Sabi niya, natatandaan mo pa ba na isang gabing madilim noong umapaw ang ilog sa mga pampang rito at inaanod na ang mga bahay doon sa may kalye ng Chestnut at ikinaya mo ang buhay mo para makapasok sa isang lugar at mailabas ang isang babae at ilang maliliit na mga bata? Sabi ko, ikaw ba iyon? Sabi niya, ako yung babaeng yun. Nagsimula kasi siyang tumili noon sa pagtawag sa kanyang sanggol na anak. Alam niyo na ang kwento ko. Sabi niya, ang isang iyon na tinawag kong sanggol ko ay nag-asawa na at may pamilya na. Kita niyo? At heto na siya. Matanda at may uban na at heto ako rin naman. Isa-isang naaalis ang ating mga card sa lalagyan parang ganoon. At meron tayong mga pagtitipon at hindi ko na nakikita ang isang ito. Hindi na nakikita ang isang yun. Tayong lahat ay biglang mawawala isa sa mga araw na ito. Subalit kapatid na lalaki, kapatid na babae, may isang lugar ng pagtitipon. Tiyakin na natin ngayon na tayo ay maayos, maaari ba? Huwag nating hayaan na ang lahat ng ating pagkakaunawa sa Diyos at iba pa ay mawalan ng saysay. Manampalataya tayo. Ama, sila'y nasa iyong mga kamay. Ako'y nasa iyong mga kamay, Panginoon. Naririto lamang kami sa paghahandog ngayon bago ang darating na pagtitipon na magsisimula bukas ng gabi. Maaari mo po ba kaming tulungan, Panginoon? Nawa ang aming pag-uusap-usap ay patuloy na nakatuon sa iyo. Ang aming mga puso at mga pag-iisip nawa ay manatili sa iyo. At sinabi mo po na pananatilihin mo kami sa sakdal na kapayapaan. Nasusulat din naman sa Biblia, huwag kang manalig sa iyong sariling mga kaunawaan. O Diyos, ayaw namin ng sarili naming mga pangunawa. Nais namin ang iyong mga kaunawaan. Ipagkaloob mo po ang mga iyon sa amin, O Diyos, at pumasok nawa ang revival sa aming mga kaluluwa hanggang sa ang grupo ng mga taong ito ay maging iisang puso na lamang at nagkakaisa. Ipagkaloob mo po iyon, Ama. Ipagkaloob mo po ang mga bagay na ito habang dumadalangin kami sa pangalan ni Yesus Kristo.
itaas natin ang inyong mga kamay. Opo, Panginoon, walang bayad. O Diyos, kung meron man sa inyo na nakadaramang gusto ninyong lumapit at lumuhod sa may altar, kung nais lamang ninyong lumapit, sabihin, wala ako sa dapat kong kalagyan, Panginoon. Ako, gusto kong gumawa ng isang muling pag-aalay. Gusto kong gawin iyon ngayong gabi, Panginoon. Kayo'y malayang makalalapit. Naririto kami upang manalangin kasama ninyo. Manalangin lamang tayo. Ang bawat isa sa inyong sariling paraan ngayon. Sadyang kalimutan lamang ang oras. Iukod natin ang ating mga ulo sa kanyang presensya. Ang munting binibining ito rito na sumisigaw ng, "Mahal kita, Jesus." Natatandaan mo ba nung ikaw ay maligtas, maraming taon na ang nakakaraan? Natatandaan mo ba kung gaano kagiliw iyon sa iyo?
Siya'y sadyang gayon pa rin kagiliw ngayong gabi. Manalangin tayo, ang lahat sa inyong sariling paraan ngayon. Atin lamang, italaga lamang nating lahat ang ating mga sarili sa Diyos. Ialay lamang ang ating mga sarili sa Panginoon. Minamahal na Panginoong Yesus, the stream of all my comfort, more than life to me. Whom have I on earth beside Thee? Or whom in heaven but Thee? Minamahal na Diyos, dumadalangin kami ngayon na ang iyong habag at biyaya ay maisugo sa bawat isa at sa lahat sa amin, Panginoon. Naririto kami sa paligid ng altar. Marami ang hindi makaparito. Katatagpuin mo po sila sa kanilang mga kinauupuan. Ano man po ang aming iaalay, Panginoon, ay handa mong tanggapin. Kung amin lamang iaalay sa iyo ang aming oras, tatanggapin mo iyon. Talento, tatanggapin mo iyon. Ngunit, Panginoong Diyos, ngayong gabi ay lalampas pa kami riyan. Iniaalay namin ang lahat ng kung ano kami. Lahat ng kung ano ako, lahat ng inaasahan kung maging ang lahat ay nasa iyo, Panginoon. Idinadalangin namin na iyong tatanggapin ito, ang aming mga panalangin sa iyong puso, Panginoon, at ipagkaloob sa amin ang dakilang kalaliman ng Espiritu Santo upang ang aming mga buhay ay mabago. Sapagkat nakikita namin na malapit na kami sa katapusan ngayon, hindi na gaano pang magtatagal. At habang nakikita namin ang aming mga mahal sa buhay na pumapanaw araw-araw, bata at matanda, nalalaman namin na hindi magtatagal, ay kinakailangan nitong kumatok sa aming pintuan. At ngayong gabi, Panginoon, habang kami nasa aming tamang pag-iisip na nakaupo rito o nakaluhod dito, nakatayo rito, maging ano pa mang posisyon ang kinalalagyan namin, tanggapin mo po kami, Panginoong Diyos. Kunin mo po ako, Panginoon. Wala akong halaga, subalit maging anuman ako, Panginoon. Kung may mapagagamitan ka sa akin, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo. Dumadalangin ako, mahal na Diyos, para sa bawat isa sa mga ito. Ang mga minamahal na mga taong ito na tumayo ako roon sa kabundukan sa Arizona at iniiyak sila. At narito sila na nakaluhod sa palibot ng altar kasama namin ngayong gabi, nananalangin, inihahandog ang aming mga buhay. Minamahal ka namin, Ama, ng higit pa sa aming sariling mga buhay. Minamahal ka namin ng higit pa sa aming mga pamilya. Minamahal ka namin ng higit pa sa asawang babae, mga anak, ama, ina, kapatid na babae, kapatid na lalaki, asawang lalaki, asawang babae. Mahal ka namin, Panginoong Yesus. Gawin mo po iyan na maging lubos na totoo sa aming mga puso, Panginoon. Ibuhos mo po ang langis ng kagalakan sa sanglingdong ito, Panginoon, sa aming mga kaluluwa. Paliguan mo po kami, isang paghuhugas ng salita, sa tubig ng salita na binabaha-bahagi sa amin ng katotohanan. Marami rito ngayong gabi, Panginoon, at paririto ang nalilito sa mga paksang ito na napakahalaga. O Diyos, buksan mo po ang bukal na iyon sa tahanan ng Diyos na para sa paglilinis sa amin. Dalangin ko, Diyos, na iyong hugasan kami at linisin kami sa iyong dugo at gawin kaming mga bagong nilalang at bigyan mo po kami ng biyaya at kalakasan upang ipahayag ang salita ng katotohanan sa makalangit na kapahayagan nito tungkol sa persona ni Yesus Kristo. Magpakita nawa siya sa aming harapan, Panginoon. Pumarito nawa siya at pagalingin ang aming karamdaman, patawarin ang aming mga kasalanan. Busugin ang aming gutom na mga puso ng mabubuting balita ng malaking kagalakan ng Ebanghelyo na ipinahayag sa aming mga buhay. Pagpalain mo po ang bawat pastor, bawat tagapanguna sa awitan, bawat guro sa Sunday School. Pagpalain mo po kaming lahat na magkakasama, Panginoon, sapagkat tunay ngang minamahal ka namin. At ngayon, kami ay sa iyo, Panginoon, sa pag-aalay na ito. Sa pangalan ni Yesus Kristo, gamitin mo po kami ngayon ayon sa iyong sariling kalooban. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, O Savior divine. Now give me one, I pray, take all my sin away. Oh, let me from this day be
Gustong-gusto niyo ba iyon? Awitin natin muli. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, oh, be thou my guide. This darkness turn to day, oh, why sorrow here away, nor let me ever stray from thee. Pinasasaya ba niya ng pakiramdam ninyo? Ilan ang gustong-gustong umaawit ng mga lumang awitin na iyon? Sadyang gustong-gusto ko ang mga iyon. Di ba kayo rin? We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in the song with sweet accord. Join in the song with sweet accord. And thus around the throne and the Ngayon magsitayo tayo ngayon habang inaawit natin ito, magkamayan sa isa't isa. Pagpalain ka, kapatid na babae. Pagpalain ka, kapatid na babae. Pagpalain ka, kapatid na lalaki. Pagpalain ka, kapatid na babae. Itaas natin ang ating mga kamay ngayon sa Diyos. we're marching to Zion. Beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hindi ba't pinagagaan niya ng pakiramdam nyo? Naku, naku. Oo, itaas lamang natin ang ating mga kamay at purihin lamang siya sa ating sariling paraan. Lord Jesus, thou rose Panginoong Yesus, ikaw na rosas ng Sharon, liryo ng mga libis, ang maningning na tala sa umaga, ang pinakamarilag sa laksa-laksa sa aking kaluluwa. Ikaw na batis ng lahat kong kaaliwan, higit pa kaysa sa buhay sa akin. Lubos ka naming iniibig, dinggin mo po kami, O Panginoon. Lubos ka naming pinasasalamatan. Oh, lubos ka naming pinupuri. Pagpalain mo po ang mga ito, aming pinakamamahal na Panginoon at tagapagligtas. grant these things, Lord. Grant it. Ipagkaloob mo po ang mga bagay na ito, Panginoon. Ipagkaloob mo po ito. Hear the cross be my glory ever. Till my raptured soul shall find rest beyond. Sa isang paraan o iba pa, sadyang nadarama ko na papunta na tayo. May isang bagay na naghihintay para sa atin.
Ngayon, tandaan lamang, naniniwala ako na nagsasalita ako ng propesiya. Naghihintay ang malaking kagalakan. Sampalatayanan ninyo yun. Siya nga, Many saddened hearts will be maraming nalulungkot na mga puso ang gagawing ang mga dakilang hiwaga ay magiging maliwanag na at ang mga taong nalulungkot ay magagalak. near the cross. Is the cross. Is my Gaya ni Juan noon, nang tumanda na siya ng husto para mangaral, naupo na lang siya at sisigaw. Kwento nila sa akin ng buong lakas niya, "Mumunti kong mga anak, ibigin ninyo ang isa't isa. Ibigin ninyo ang isa't isa. Huwag hayaang may dumating na kung ano paman sa pagitan ninyo." Kita nyo? Panatilihin ang lahat ng bagay na malayo sa, oo, maging ano paman iyon, harapin nyo ito. Tayo'y patungo na sa Ninibe, kita nyo? Huwag kayong sumakay roon sa lumang barko ng Tarsis na ihihiwalay kayo sa kasamahan. Magpatuloy tayo patungo sa batis ng mga pagpapala ng Diyos. Naniniwala akong makakamtan natin iyon. Nananampalataya ako sa ating Ama. Maganda na ba ang pakiramdam mo ngayon, kapatid na babae? Mainam yan. Sa ganyang paraan ko gustong makita na may silang ang mga anak na dumarating. Sa diyang naaalala ko pa ang mga taong nagdaan dito mismo sa dakong ito, kung ilang libo ang ipinanganak mismo sa kaharian ng Diyos, mismo sa dakong ito. Talagang hindi natin alam, noong nangakatayo tayo rito na may 80 sentimo sa ating bulsa para maipampatayo ng simbahan, sinabi niya, "Ako na Panginoon ay itinanim ito. Didiligan ko ito araw at gabi." At ginawa niya iyon. Ginawa niya iyon. Pagpalain kayo ng Diyos. Ngayon, sa pagyukod natin ng ating mga ulo, ngayon, bukas ng gabi, tandaan, ang mga gawain ay gaganapin doon sa auditorium ng paaralan dito. At kung may ipagbabantayin kami rito ngayon para maituro sa mga tao kung paano makarating doon, dahil may mga baguhan na darating, iniibig niyo ba siya? Sabihin amen. Hindi ba't siya'y kahanga-hanga? Nakatayo ako rito noon sa may pangpang at inaawit yung lumang awiting "On Jordan's Stormy Banks I Stand." Isipin nyo, yun ay 30 taon na ang nakararaan. 33 taon na ang nakararaan. "And cast a wistful eye to Canaan's fair and happy land, where my possessions lie." At marami sa mga binautismuhan ko ng gabing iyon ay naroon na ngayon. Noong nakatayo sila roon at nasaksihan na bumababa mula sa kalangitan ang tala sa umaga na iyon na umiikot-ikot ng paganoon. Sinabing kung paanong isinugo si Juan Bautista upang dalhin, upang ipagpauna ang unang pagparito ni Kristo, ang iyong mensahe ay ipagpapauna ang ikalawang pagparito. Papaano iyon aakalain? Ngunit ang lahat ng mga salita ng Diyos ay totoo. Lahat ng mga salita ng Diyos. Nabubuhay tayo sa presensya ng dakilang hari. Pagpalain kayo ng Diyos. Habang iniyuyukod natin ang ating mga ulo, ihilingin ko kay kapatid na Neville, ang ating pinakamamahal na pastor, na pumarito at isara tayo sa pananalangin. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na Neville.